Network Entertainment. Hello! Ayun, pare. Oh. Yowza! So, Wakidi-do. Wakidi Wednesday. Inulit mo lang. Inulit lang yung joke eh. Hindi mo kasi na-record Hindi kanina nila alam eh. Hindi nila alam. kasi ulitin na. Kailangan ba maging super real tayo? Hindi, Red, namaminosan ka na ng aura points, pare. Kitang-kita tayo ng huzz. Oo, pare. Dapat on some nonchalant she lang tayo, pare. Ano yung, saan mo naman natutunan yung mga Kay Julio, mga Gen Gen Z. Z jargons mo? Pare, ano ba yan, pare? Masyala lang tayo sa harap ng Mas ba natin si Julio dito ever? Once. Talaga? Red, relax ka rin, bro. Nakikinig yung mga huzzies. Ganun ba? Nag-guest si Julio dito tapos parang ang comment is, bakit yung sapatos niya tumatama? Oo nga, bad ka. Hampasin ko yan sa hita pag yun. Sabi nung isang Commenter? Talaga? Damn. Okay. Hapasin siya sa hita? Welcome to Bago Matulog with Red Oliero. Yes. And we're here again. The favorable trio is here, pare. Yes. And here, my official co-host, ladies and gentlemen, Alexio Tabafunda. And Salamat, Red. the guy who just shows up, pare. Kahit hindi invited, Andren Bernardo. Yes. Oh. I was parang last week ko lang nalaman. Pwede mo palang i-zoom in yung video sa YouTube. What do you mean? Pwede mo i-zoom in yung, like, kunwari, nanood ka ng video. So, pwede mo palang i-zoom in Kaya yung mo video. gawin every Bakit time. ganun yung... Gagawin mo yung screen. Okay. Alam mo yung wild? Pwede mo actually panoorin yung podcast nang wala ako eh. Pwede mo ako i-crop out. Doon sa mismong video. Kasi nagsistay siya. Meron bang nanonood ng Andren Vision lang? Feeling ko may Andren bias cam minsan na ginagawa. Parang ganun. Ang hassle kasi pina-upload natin in 720p pero nagre-record actually tayo in 8K IMAX eh. May ray tracing. Tapos hindi siya. Ray tracing, May dynamic effect yun eh. May dynamic Bakit magkaka-ray tracing isang bombilya lang ino natin? may dynamic reflective surfaces, bro. Naka-SSAO tayo. Naka-specular bloom. Pare. Tawag na, dapat siguro i-upload natin in 4K to someday. Someday. We'll do that. For the full Andren experience. Para ma-riz natin yung mga huzzies. Para pwede mong i-pinch zoom si Andren tapos yun lang yung pakinggan mo the whole time. Mag-Andren cam ka lang. Or mag-upload tayo ng 3 separate videos na nakas-focus lang. Fan cam versions. Fan cam versions, yeah. My babies know I'm on that nonchalant ship. Ano pa yun? Nakakainis eh. Ano ba yun? Sa tingin mo, akala mo maangas. Saan magaling yun? Kay Julio nga sila ba yung Kasi sinasabi niya lang sa'yo, gano'n? nonchalant meaning, yo. Alam ko ang sabihin ng nonchalant, it's a word that people say. Pero alam mo yung shit tsaka yung huzz? Hindi ko alam yung shit saka hug. Shit means she. Tapos yung huzzies, pare. Mga baddies, pare. Ang nonchalant, hindi Gen Z yung nag-invento ng word na yun. Totoong word. Pero ginagamit siya in this context. Parang sinabi na siya ni William Shakespeare dati. Oo nga. Perchance he was nonchalant. Totoo ba yun? Timothy Literature major nonchalant. guys, hindi ko sure kung totoo. Totoo yun. Anyways, may topic kami. Anong topic natin? Putang ina. Ano nga ba yun? Okay, ang galing. It's a bottle episode. It's one of those episodes. Video games that changed our lives. Video games that change our lives. Napakaganda naman, no? Para itong variation ng mga ilang topics na nagawa niyo. Bakit ba? Minsan bitin eh. Ang dami nagsasabi na, part 3. Oo, part 4. Tapos ang baba ng views ng video ng part 3. Ginagawa niyo ba yung part 2? Yung anime 4-part episode natin, sobrang taas eh. Talaga? Nagulat ako dun actually. Hindi kasi, Nandun rin kasi si James eh. Pati ang daming mga tao na parang, hindi naman yan yung arc na sinasabi ni Andren. Parang ganun. Nagko-correctan, no? Well, ito, Opo kasi ito si Andren habang si Andren, inubos na niya yung water supply niya ng 2 episode. May diabetes already. Okay, pwede naman maggamot, pero niya ginagawa. Lang siya, may yellow lang sa gitna. Mag-OBB kaya tayo. Yung gagawin natin. Sige, mag-OPP ta. Tangin eh. Nakakainis. Tigilan natin to. Tangin ng studio to. Benta ko to eh. Benta ko to lahat eh. Okay. We'll talk about games that changed our lives. Yes. And we will stay on topic for the entire episode. Yes, may counter dito na ipapa-edit namin sa... Every time mag-stray away tayo from topic, mag-donate kami sa Andren Fund. Para makabili naman siya ng damit na normal. Tsaka sabon. Anyways, life-changing... Si Red naman, yung counter. Teka lang. Uy, sabon. Yung counter naman ni Red, bibili siya ng yung pan-diet pills. Okay. Bitch. Hindi naman ako kailangan ni body shame. Right after this very unnecessary OBB.
We're back, pare. Amazing. Back to life. So, Back to reality. Anong kanta ulit yun? Ano ba? Back to life. Just chilling ba? Oo nga. Nonchalant? ano ba? Ano ba? Games, pare. Games. Video games. We all gamers. Yeah, we game. We game, pare. Kailan ka nagsimula maglaro, Andren? PS Mega Drive yung grade 5. Pangasinan? Mega Drive. Kailan to? Mega Drive. May ganun, di ba yung pag nakasakay ka sa kalap? Mega Joke lang, pare naman eh. Yung tawag Ito nila, mo si Master eh. yung tawag nila pag kailangan nila magmadali. Sabi nila sa Kalabaw Master dun. Kalabaw Master. Pa-Mega Drive Pa-Mega naman. Drive naman, sir. Oh. Anong cartridge sa Kaya namin yung video ng Kalabaw na sobrang mabilis. Hindi ko alam kung Totoo yun. totoo yun eh. Totoo yun. Para feeling ko speed up lang. Alam mo yung joke na yung tangin ang bilis na nga tong kalabaw na to. Nakaluwit na yung dila. Alam mo, bakit? Ba't siya mabilis? Parang lilikuan na tayo. Kasi Nag-signal. Nagising na. Sobrang binutcher mo yung joke na yun. Sorry. Mas narinig ko pang magandang execution yun sa mga 2 taong grasa na narinig ko yung joke na yun. Oh, may nakita akong 2 taong grasa. Dalawa, sabay sila. Sinabi nila in unison. As in, do Habang it. naka-holding hands, tapos nakataas yung kamay. Tapos nagkaano pa sila, yung dialogue, tig-isa pa silang characters, nagkasagutan sila. Galing ah. Kasi, video games. Tangin na off track tayo agad gang. Hindi pa kasi nagsisimula. Mention mo rin kasi yung kalabaw na mabilis. Hindi ko nagsabi ng Kalabaw na mabilis eh. Hindi. Sabi mo yung Mega Drive, yun yung... Ikaw nagsabi nun eh. Gago, hindi. Oh. Kaya lang. So, nag-Mega Drive ka. Nagsimula na tayo. Sige, uminom ka muna ng matagal. Oh, shit. Grabe, Andrin. Ano na eh, may 1 oras pa tayo. Wala ka ng tubig. Hindi, kasi yung Mega Drive yung pinakauna kong console. Okay. Okay. Anong games mo dun? The Animaniacs. The Animaniacs, Sonic and Knuckles. Okay. Tapos Street Fighter 2 Turbo. Nice. Anong life-changing dun? Yung Street Fighter 2 Turbo. Oo, iba eh, no? Tas Ako rin nung una ako nag-Street Fighter, parang, anong klaseng game to, di ba? Parang kakaiba. Sinong main mo sa 2 Turbo? Hindi ko na matanda. Si Vega ako. Oh, black. Yun si Vega na, Kawawa si Roy. Tinan mo nag-peak ko. nagbibig. Nainis na siya. Nakaswat lang siya. Sobrang unique ni Vega nun kasi kung natanggal yung mask niya, increased damage. Tapos kung natanggal yung claw niya, medyo support yung mga tira mo. Oh, parang bawas yun sa range. Nung nilalaro namin yung Street Fighter, parang hindi namin alam na may moves pala. So nung kinakalaban namin yung computer, parang daya naman ito, dami niyang alam na Mas maangas. Tapos parang meron kaming kapitbahay na talagang matanda sa amin. Tapos tinuruan kami nung lahat. Ang pinakauna tinuro sa akin yung Sonic Boom. Tsaka Recharge. Yung back tsaka forward yun, di ba? tsaka yung Jackknife. Jackknife. Yung Jackknife. Yung flash kick. Yung flash kick niya. So, doon, tapos parang eventually, naruto din kami mag-Hadouken. Tapos parang, Pero, ganun na pa kahirap gamitin si Zangief noon pa. Kasi 360 command pa rin yun. 60 command ba naman nun? Yung balibag niya. Grabe yun. Yung balibag yung tuloy. Nakakatawa sa arcade. Paborito yun. Everyday. Final! Atumik! Basta! Nakakatawa makakita ng Zangief player sa arcade kasi yung pag hiikot na lang joystick, sobrang buong kaluluwa nila. May 720 pa yun. Oh. Double 360. Bakit ang hirap niyang gamitin? Kasi malakas yung damage eh. Parang unblockable ba? Yun din. Grab. Ay, lakas na lang niya. Like, kunwari na corner ka na ni Zangief, wala na, dude. Wala bang throw break sa dati? Wala command grab yung kay Zangief eh. So, wala siyang throw break. Crouchable? Oo ata. Hindi. Oo ata. Yung Final Atomic Buster, hindi. Hindi. Alam ko. Yun. Kasi F. Yung super yata hindi. Oo. Depende ko anong version. Ang favorite ko rin sa Street Fighter 2 Turbo, pari yung bonus stage, yung sisipain mo yung kotse. Ang nakakatawa doon, may nakita akong meme, tawang-tawa ako. It seems safe to park here. Tapos nasa stage Nasa pier siya. Nasa pier. Nasa pier siya, dinurog siya ni Ryu. Nakakatawa lang yun. Ikaw, Alex, meron ka bang old life-changing game? I had you, Ken. Yung, time na yun. well, yung una kong nalaro ever. Bata si Alex eh. Hindi, yung pinaka... 22 lang si Alex eh. Oo. First console niya. Ba't ganun pag 22? Kasi masaya sila eh. First console niya PS3. So. Hindi, yung first Bata? ko nalaro actually family computer. Talaga. Kasi yung Super Famicom. Kasi tatay ko, parang mahilig sila sa ganun. Okay. So, ang una kong nalaro ever, I think, yung original na Ice Climber. Okay, yung Ice Climber. Nakakaburat yun, Oo, totoo.
Tapos ano, Yung pterodactyl. hindi mo alam anong gagawin mo sa dulo, di ba? Oh, kasi biglang, oh my God, may kalaban sa air? Parang never ko na-gets, parang yung mga Eskimo na to, gusto lang nila kumain ng talong, Kasi yung kinukolekta nila yun. Kailangan nilang kolektahin yung fruits. Kung kolektahin yung fruits, tapos kakalabanan yung mga pterodactyl. Iba yung music nun? Oo. Ano yun? Iba yun. Di ba ba yun? Di ba ba yun? Di ba Mario yun? Stage 2? Tama. Sorry, Mario. Mario pala. Mario World. Pati nilaro ko din dati, elevator action. Ay, maganda yun. Elevator Ano action, pare. May 2 players yun tapos parang, yung isa talaga mas bobo lang sa isa Pero feeling ko dahil kalaro ko yung tatay ko. Yeah, Siya alam niya kung paano laruin, tapos ako parang, just pressing buttons, man. parang sa Sonic 2 ba yun? Like, immortal si Tails Di siya namamatay Kasi lumilipad lang siya. Lumilipad lang siya. Umiiwa siya. Ang weirdo, ang real name niya si Miles Prower, pare. Miles per hour, man. Oh, si Tails. Talaga? Si Miles Prower. Miles per hour. Miles per hour. Oh, Miles Nasaan ang Prower. full name ni Sonic? Sonic Perez. si Sonic Topomopoulos Perez. Yung full name. Filipino siya We do jokes here, pare. Wait, yung sa Famicom, nalaro mo rin ba yung Karateka, pare? Oh, puta karate. Meron na. Karateka. Solid yun. Parang, May hirap RPG, nun, though. pero may RPG elements siya, like, anong lalakasan mo? Yung punch mo o yung kick mo? Ng Karateka. grabe yun. Based. Advanced for its time. Pati Yeah. Circus Charlie. Yun talaga. Sinusunog mo lang yung bayag ng lion Yung lion, no? Gusto ko yung kapag talagang bitin yung talon mo, as alam mong shoot yung torso ng lion dun sa apoy. Durog siya. Tsaka Excite Bike. Excite. Meron siyang map Based. builder. Level editor. Pwede ka mag-backflip doon, di ba? Pangas nun. Excite Bike. Hindi mo alam kung ano yung point ng game. Ay, basta dumiretso ka lang. Makakira ba kayo dyan? Ano Oo. mangyayari? Yung isang game sa family computer na I feel like talagang life-changing for me is Mike Tyson's Punch-Out. Oh, hell yeah. Si Soda Popinski. So, diba po yung skip eh? So, ang pinakauna si Glass Joe, di ba? Kabisado ko yung kaya feeling ko naman kaya. Sige, let's go. Last Joe, Yes. Von Kaiser, Piston Honda, Don Flamenco, yung Indian man, The Great Something, Great Tiger, I think. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala na. King Hippo. Hindi ko matalo si Glass Joe Ako rin, hindi ako Grabe, imposible. Pwede may button mo si Grass. Bata pa ako, like, hindi ko... Wala pa concept ng button mashing sa akin dun Si Piston Honda yung unang hindi mo mababutton mash. Parang yun yung pangatlo. Ano yun? Yun yung pinakaunang Souls-like eh. Yeah, alam ko may ganun one siya shot. May one shot si Mike Tyson dun, di ba? Oo naman, grabe. Tsaka ano siya, meron siyang mechanic na dodge and fight or block and counter punch. Sinaunang Parang Souls. ganun. Parang ano, Souls-like nga. parang cover system lang to siya. Oo, parang ganun. Parang, tas kailangan mo i-time na maayos. Tas si King Hippo, yung pinakaunang weird na challenge na hindi siya nasasapak sa tawag doon, sa muka. Like, magaling yung defense niya. So, hindi mo siya matalo. Tas parang, naalala ko, sobrang mind-blowing na parang na-discover yata ng AirPods ko na kasapakin mo muna siya sa parang ina-timing mo na bago siya sumapa, kasapakin mo siya. Tapos mahuhulog yung pantalon niya. So, kailangan niyang iangat yung pantalon. Habang inaangat niya yung pantalon niya, pwede mo siyang upakan. Feeling ko sa totoong boxing, hindi nila papayagan yun eh. Oo. Hindi, kasi maluwag yung pantalon niya. Referee stoppage ata yun eh. Hindi rin talaga papayagan yun kasi yung weight division nila ang layo eh. Sabagay. Si King Hippo sa di yung mga super heavyweight, ganun. Ganyan lang kalit yung bida eh. Si Lil Mac? Tapos, tapos ganyan kalaki yung kalaban eh. Hindi, baka gawa sa graphite yung buto Kasi niya. kailangan niyang tumalon para masapak yung mukha ng kalaban niya. Pero maganda yung underdog story yun, man. Kaya nga, Papayagan parang yun. Souls-like talaga. Pare. Ganun. Pero pag nanakot mo na si King Hippo, hindi siya babangon. Patay na siya. Oo. Na-rupture. Isang sapak lang sa akin, hindi na niya kailangan. Wala nang hintay-hintay. Na-rupture mo yung spleen. King Hippo. Tapos si Bald Bull. Bald Bull. Tapos, magkakaroon ng isa pang division. Mag-rematch kayo ni Piston Honda. Si Don Flamenco. Ulit. Na mas magaling na siya. Si Don Flamenco pala, pag inupakan mo na siya, tapos nag-left, right ka. Forever na. Infinite combo siya. Basta left, right lang. Anong klaseng? Basta, kailangan mo nga may mga figured kang patterns. Yun yung game eh.
That's very interesting. I never knew that about Mike Tyson. Talaga? Sinapa ko yung TV na totoo. Talaga? Like, madaya akong gamer like dati. Alam mo yung Battle City? Ang parating nilalagay. Lalagyan mo ng bakal yung Pero hindi ko na-realize, ba't nawawala siya, ma? Syempre, anak, hindi Ako sa Battle City, pinapatay ko yung sarili kong base. ganun ka klaseng player? Oh. Nagre-rage quit ka. End quick. Di ba? Okay. Good shit. Yun ang episode natin. Thank you so much. Maraming salamat. Weirdly enough, ang Nintendo. favorite. Kasi kalaro ko rin yung Mumble. Ang favorite niya doon yung Bomberman. Bomberman. Masaya Bomberman. Bomberman. Kasi ang ganda kasi ng... Hanggang ngayon, mechanic holds up. Yung A is like yung bomb na sa sariling sasabog. Yung B yung pwede mong i-detonate. That was really good. Oh! Hindi ba isa lang bomb? Hindi, bibili. Isang klaseng bomb lang siya. Dalawa. Hindi. Tapos pag nakuha mo yung power up na pwede mo siya i-control. Tama. Sorry. Kasi Kasi pwede mo pa sipahin yung bomba, di ba? Pwede mo kasi pa yung edit mo bomba. nga yung buong soundtrack ni Andre. Ang bobo eh. Tanga master lang eh. Pero pag-usapan naman natin, ang Bomberman Fantasy Race sa PS1. Ano yun? Nilaro Ano niyo yun? Di mo nalaro yung bomba. Gago, may racing game ang Bomberman. Na either nakasakay ka sa dinosaur or nakasakay ka sa rabbit. Kala ko na pwede mo rin bang i-trap yung sarili mo sa bomba? Yan yung pinaka-asal yan pinaka-asal sa Bomberman, pare. Like yung cut ka within the radius ng explosion. Yung nagkamali ka ng pato. Hala. Wala na, patay ka na, for Yung sure. naipit ka sa dalawang bomba. Bad trip Bad yun. trip. Puta. Pinakagusto ko na pag may binomba ka na monster eh. Tapos pag tinamaan. Yung mukha niya. Yung mukha niya titingin sa screen. Mag-a-acheche siya eh. Okay, hindi naman natin kailangan mag-family computer onwards, pare. Pwede naman tayo magsabi lang ng mga feeling na life-changing games for you na parang nag-iba talaga sa buhay nyo. Ako, Suikoden 2, I think. Suikoden 2, yeah. Like, I think nung mga PS1, doon talaga nag-surge yung mga JRPGs. Yes. Na talaga mga ganda, Final Fantasy, Legend of Legaia, dami, di ba? Legaya. Shukaden, Genso Shukaden 2. Meron ka bang mga ibang? Wild Arms. Wild Arms? Ay, nag-Wild Arms ka ba? Nag-Wild Arms ka. Breath of Fire 3, 4. Breath of Fire 3 and 4. Star Ocean. Legend of Dragoon. Legend of Dragoon. Si Roy pala may mic, Oo no? nga, may microphone pala. Microphone Roy. Si ano yan, si Lord yun, nagsabi. Hi. Final Fantasy Tactics. Maganda rin It's Gaia 1. Gaia 1 is good. Pero yung Suikoden 2, may mechanic siya na i-develop mo yung castle mo, mag-recruit ka ng mga tao, yung mga na-recruit mong tao nakaka-apekto sa pag-develop ng castle mo. Parang Base building siya. parang napaka-big niya na laro for a PS1 game. Feel mo talaga na hari ka. Parang ganun. Tapos ang ganda ng story. Yeah. Ano ka, leader ka ng Resistance? Hindi ka It's about a revolution. Ikaw ang commander. Tapos meron pang overarching story na nasa inyo yung true runes, pare. Yung isang Bright Shield rune tsaka Black Sword rune na destined to fight each other. Kahit magkaibigan kayo. Which is yun yung nangyari. Kasi napunta sa best friend mo yung Black Sword. Tapos napunta sa yung Bright Shield. Nasa Resistance ka. Tapos sila yung nasa Highlanders sila, yung mga kupal. So sword tsaka shield yung... Kaya maangas doon kasi yung main character, healer siya. So, hindi mo na kailangan ng healer. Alam mo yun, usual JRPG, may healer na babae. Ba't parang babae yung... Walang lalaking healer, no? Suikoden 2 lang. Hindi, kasi lalaki fighter eh. Oo. Okay, Like ngayon lang nila sinisira yung... nga eh. Sobrang gender roles eh. No? Like si Mercy. Okay, babae na healer. Solo leveling, no? Di ba lalaki yung healer doon? Yung binuhay niya. Oo. Diba? Tapos sinabi niya, uy, ayaw niya to. So pinakawalan niya yung soul. Pero lakas niya sa ano eh, no? Anyways. Ayun, para sa akin, tas ang ganda ng story, ang ganda ng plot twist, ang ganda ng ending. Doon din ako nagkaroon doon din para pumasok sa utak ko or na-introduce sa akin yung concept na multiple endings. Kasi parang 4 yung endings na posible. May good end, may true ending. Tapos yung doon time na yun, dahil wala masyadong internet, parang sasabihin pa sa'yo ng mga tao na dapat mabilis ka kasi pag hindi mo nakuha tong guy na to by this time, may mga false rumors pang like kailangan mag-spin in place ka sa final boss, mga ganun. Kinda. For a For PS1 game, no? Multiple endings. Para Silent Hill ba? Silent Hill ba multiple endings? Alam ko yung May true dog ending. yung aso yung nagko-control ng lahat. May ending yung Silent Hill na ganun. Panaginip lang pa lahat. Tapos yung nagko-control ng panaginip mo aso. Ang naalala ko lang difference dun, yung parang pulis na kaibigan mo.
kung papatayin mo or hindi. Or Yung police doon, ang tawag doon, di ba siya yung mamimit mo sa diner? yung girl na police. Oh, tapos every time makita mo na siya after that, lumalaki yung sombrero niya. Ano yan? Hindi yan sa ano yan. It's a scary movie 3. Scary movie 3 yan. Ganda na yung gag na yun. Yung Lumalaki yung sombrero. Kaya na. May multiple ending din yung Chrono Trigger. Trigger. Maganda soundtrack ng Chrono Trigger, no? Hindi ko nalaro yung Hindi Trigger. ka nag-Chronos. Ito ang pinakamagandang JRPG, sabi. Nalaro mo, like, gusto ko nalaro, gumamit ako emulator, pero ang RPG talaga na favorite ko sa PS1, Final Fantasy 9. I think kasi, maganda yung 7 Gandang graphics. Yung 8 medyo, okay lang. So wild yung graphics ng Final Fantasy 9 for its time. My God, yung pre-rendered background. Grabe. Like parang naririnig mo yung PS1 mong namamatay na. Umiinit. Nag-Super Saiyan na yung PS1. Mga ganun. Yung binubuhusan niya lahat ng lakas niya. 4 na disc yun, di ba? Or something. 1, 2, 2. 4. Due, 2 lang ba? 4 yun. Yeah, Resident It's shorter Evil than 2 discs 8. It was shorter than 8. Yung Shorter 9. than 8 ba yun? Yes. Gano'n kahaba ba ang 8? Like fucking 4 disc yung 8 Tagal ng 8. Tagal ng 8. 2 disc lang yung, I'm pretty sure. Tsaka yun yung nauso sa Pilipinas kasi may love story siya. Yung tsundere si Squall? Tapos si Rinoa yung tumuturo para sa taas. So hindi ko masyadong na-enjoy yung 8, pero yung 9 talaga, yung pre-rendered. Yung nakita mo yung ant na bus. Yung first time mo nakita papunta sa'yo. God damn, dude, this is video games. Plus yung story. Ano ba nangyari sa story nun? So yung story. Nag-stow away yung princess, di ba? Si Dagger yung name. Pero hindi Dagger talaga yung pangalan. Yes, pero nakalimutan ko yung real name. Si Zidane, yung hero. And first time mong maglaro ng hero as a thief. Thief yung class niya. Nga pala yung class niya. And yung knight yung kontrabida, si S yung name. Steiner. Yun. Ganda. Nang betray si Steiner? Hindi, kupal siya ng umpisa. Kalaban siya ng umpisa. Talaga? And then Zidane turns him. Okay. Pero ang maganda dito, yung nagnanarrate pala ng story, si Vivi, yung Dark Mage. Tapos yung mga Dark Mages, maiksi lang ang buhay nila. Okay. So in the end, it was just a love letter. Parang nire-retell lang niya yung story ng adventures niya with all of them. Tapos makikita mo pag-land. Ganda talaga ng Final Fantasy. Ganda ng 9. Ay na, parang free rin pala to eh. Bakit ng Final Fantasy ngayon? Si Clive Rosefield? Sino yun? Si Noctis. I will say, mas nag-improve yung battle systems, pero yung stories lang yung main part. Nilaro mo ba yung huling Final Fantasy? Hindi. Ang 16? yung nasa kotse sila. 15. Si Noctis. 15. It was really good naman yung 15. The story lang, it doesn't match the quality ng storytelling ng 9 Parang ginawa nila gusto nila mas bigger yung feeling. Yes, like diba? Wherein mas gusto kong contained yung RPG. Like, isa sa mamaya i-expound ko yung favorite RPGs ko rin. Persona 4. Contained lang siya sa isang island So yeah, pero 9. Hindi ba yun yung pinaka-low stakes na Persona? Yeah, yun nga. Out of, like, we can talk about later. Pero, yeah, we can. May Persona section tayo, ma'am. Yung 9, yung... Matutulog muna ako pag ginagawa niya. Imposible rin. Like, pero yung 9, I think it's one of my favorite Final Fantasies ever. I think madami nagsasabi. 10 yung nagsasabi. Either 10 or 7. 10 usually. I think 10 sa Americans, they like it. Kasi parang gumawa sila ng Final Fantasy as a launch game ng PS2. Yes. Launch ba? It was near launch. It was near launch. Pero flagship game siya ng PS2. Tapos they made sure na mainstream accessible siya. Tinanggal nila yung ATV. Ginawa nilang Blitzball? Blitzball. Ako gusto ko yung Blitzball, honestly. Like, parating may gano'n yung final. May shoehorn silang isang minigame na ayaw maganda. Hindi, yung nagusto mo yung Terra cards ng 9? Hindi ko matandaan yung sa Maangas yung Terra cards na. Baon Yung Final Fantasy yan eh. Wala kang Final Fantasy na ano? Crisis Core. Hindi siya main. Namin yung main canon line na fantasy. 7 lang siguro. I would say, isama mo na yung tactics line din. Sige, fine. Kasama ba ang tactics sa... Hindi. Hindi siya mainline, hindi siya Hindi siya mainline. Pero ang ganda ng Final Fantasy tactics. Maganda nga yung tactics. Tsaka buo siyang game, hindi siya spin-off Alam mo yun. By the way, since nasa Final Fantasy tayo, alam mo yung ginawa nilang fucked up sa Final Fantasy 7 Rebirth, Reborn? Kakabuhay si Aeris daw? Hindi. Buhay siya! Hindi. Talaga ba? Buhay siya! Buhay siya. Talaga? Binuhay nila siya. Like, Iba na yung story. Yun yung unang scar ng mga tao sa Final Fantasy. Yung like, main character na ang reason namatay. daw, Red, may mga time travel bugs na lumapit. Oh my God. Sobrang, Like, totoo ba? Hindi ako nagbibiro, Red. Bakit naman nun? Pero pa. Siya Rebirth.
Kaya siya rebirth. Magandang twisted, like, to be fair. Pwede ko bang i-interrupt yung podcast? Kailangan ko mag-CR. Oh, sige. Okay. Yes. Thank you, Alexio, for interrupting. CR break ako real Ang quick. tagal natin nandito, ngayon nag-CR ka na lang nung nag-record Yung gamot ko kasi para sa puso. Okay. Sige, Enda. Okay. Sige, okay. Kasalanan namin yun eh. Oo. Kasalanan nyo nga yun. Dapat ang ginawa mo. Anong araw na yun? Dapat ang ginawa mo, umihi ka, tapos tinutok mo sa bibig mo. Tapos gumawa ka ng Merlion fountain. Kasalanan nyo to lahat eh. Yung nangyari sa akin. Kasi bago ako ma-hospital, kasama ko si Aaron, kumain kami sa 8 Cuts. Si Andre, nasa Australia ako nun. Ano nangyari sa'yo yun? Okay. Anyways, pinag-usapan natin. Final Fantasy 9. Okay. Yung weird na namatay si Ares. Pero nabuhay pala siya. So, reason one. Wait, so nasaksak siya? Tapos may interference? May interference. May mga time bugs na kumuha sa buong party. Ba to? Just Umabot na ba sila sa point na yun? Kasi Umabot na sila eh. Oo. Parang tinanong ko rin, nakalimutan ko tinanong ko si Ryan ata. si Ryan naglalaro na. Oo. Tapos parang, wala rin naman siyang masyado minimension tungkol dun. Hindi ko ayaw niya namang spoiler. Pero, I heard na nangyari nga yun. Okay, spoiler warning. This is gonna be a very spoilery episode. Baka sisimula lagyan natin spoiler. Lagyan mo na sa description na. May malaking spoiler. So mag-record tayo mamaya. Anyways, para yung pinag-usapan natin kanina, like yung Final Fantasy X, I feel like ginawa nilang accessible yung Final Fantasy and I think nag-pay off and then completely inabandon nila yung accessibility nila pagkatapos kasi gumawa sila ng sequel X2. na X2? ginawa lang nilang fan service sequel na magandang game din. Hindi mo nagustuhan yun? Hindi mo nagustuhan yung X2? Yun lang kasi available na CD nung naglalaro ako. Pero yung Paano kung mag-change yung mga skill mo, diba? Mag-change yung class mo, depende sa costume nila. Tapos lahat ng costume sexy. How fuck? Tapos sounds like a cool game. Tapos di ba may Yuna, may Riku, tapos nag-introduce sila ng goth mommy. Si Pain. Pain, pare. Kasi I remember 10 ending with Tidus being captured ba? Namatay siya. Namatay siya, yeah. Nawala siya. Kasi Yeah. actually technically, hindi siya buhay in the first place. Dream lang siya ng dream. Yes. Ng, I remember this. Tama ba? I remember this. Tama, di ba? Yes, I remember this. Kasi dream lang lahat yung... Dream... Yung island na yun, dream lang lahat. Hindi yung island. Dream lang yata si Sin. Tapos product siya ng dream na yun. Di ba tatay niya si Sin? Tatay niya si Sin, si Yes, Jack. yes. Tapos... Hindi ko na matandaan. As someone na hindi naglaro ng 10, parang, Tatay niya. hell? So si Sin yung whale, embodiment of evil siya. So every year, pumupunta sa island to fuck shit up. Basically, tatay pala niya yun, yung si Sin. Pero dream lang siya. Yan yung hindi ko na-get sa part ng whale. Guys, get in the comments, pare. Get in the comments, Let pare. us know. Paki-explain nga yung Final Fantasy. Kasi kahit na naglalaro ako ng Final Fantasy X, nahirapan ako eh. Basta naalala ko lang, para patayin si Sin, is kailangan mo siyang gawing, i-castan mo siya ng zombie spell, as i-heal mo siya. Ha? Yun yung trick para Kasi patayin yun ang weakness ng zombie, heal. i-heal siya. Ganun. Pero sa Dragon Quest Ano? nata-damage yung mga undead sa healing spell. Yun nga. Same naman yun, Square Games. Square Games. Ifiraga kita dyan eh. Ay, naglaro pala ako, no? Squelch kita. Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus. Ano ba yan? Ba't yun? Ano nilalaro mo? Ano pang edgelord? Nilalaro mo yung mga spin-off. Gago ka. Si Vincent, Si pare. Vincent Valentine ba? Vincent pare. Ano siya, di ba? Para siyang Devil May Cry slasher type. Medyo ano siya, platinum type game. Okay. Hindi, pero meron siya mga... Parang bayonets, ha? Oo. Ano pa ba? Mag-stray away na ako sa Final Fantasy, di ako masyado makaano. Okay, Kasi sige. ako, pare, pinanood ko yung Advent Children. Ang labo, puta. Pinanood Wala ko siya yung... nilarong mainline na Final Fantasy. Tapos pinanood ko yung anime na prequel ng Advent Children, which is si Zack yung bida. Okay. Tapos nilaro ko rin yung, yun nga, Crisis Core. Lahat ng 7 basically. Tapos pinanood ko rin yung Final Fantasy na movie. Spirits Within. Spirits Within. Ito ginawa ko Spirits Within. As a kid, niyaya ko yung buong pamilya ko manood. Kasi parang, ito, gawa to sa game, ganyan. Tapos pagdating ko, it's nothing to do with the game. Parang, But may parang mga machines dito. Alam mo yung bagong Monster Hunter na movie? Yung parang naisikay lang sila papunta doon. Parang ganun yun, di ba? Hindi ko na matandaan yung story ng Final Fantasy. Alala ko, I was very confused. Tapos yung tatay ko nakatulog. Tapos parang medyo realistic yung faces nila. For that time. Nung time na yun, CGI
sinijay mo yung mukha niya na yun. CGI porn yun eh. Talagang grabe. Mga assets nun, nilagay sa mga hentai websites nun eh. Isa pa sa, speaking of CGI, sorry, para ma-stray na tayo. Punta tayo sa PC, pare. PC. Isa sa mga life-changing games para sa akin. Story-wise, StarCraft, pare. Entaro Adun, Entaro Tassadar, pare. Sorry. StarCraft. Story? Story, pare. Di ako familiar sa story ng StarCraft eh. Talaga? Yeah, me too. I know it primarily as yung multiplayer. Okay, sobrang I was more of a Red Alert guy. Sobrang dali lang. Sobrang dali lang. Sobrang dali ng StarCraft. Sobrang dali ng StarCraft. Sige, let's go. Na storya. Let's go. Okay, so yung mga Terrans, tayo yun, basically, the people. On Terra yun. On Terra, yeah. Oo. Parang ang binakabida sa Terran, si Jim Raynor, leader siya ng mga resistance group Jim Raynor. against the Galactic Federation of Terrans. Yung mga Terrans, mahilig sila mag-occupy ng mga things. Tapos mamaya-maya, na they dug too deep. Sa mga Zergs. Biglang na-encounter nila yung Zergs. Tapos parang yun yung parang main nakalaban nila. At the same time, meron ding alien species called the Protoss na yun din yung problema nila. Na-invade yung homeworld nila ng Zergs. Eventually, yung Terrans, sila Jim Raynor, tsaka yung resistance ng Protoss led by Zeratul. Sorry. Led by Tassadar pala. Tassadar. What do these... Entaro Tassadar. what do they look like, yung aliens? They look like aliens. Ano bang gusto mong... Humanoid-looking aliens naman sila. Hindi sila parang Hindi Zerg. sila hiney-headed aliens. Hindi sila yung... mga ganong klase. Mga... Tapos, tawag doon, eventually, parang inisip ni Jim Raynor tsaka ni Tassadar, no, alam mo, pares tayong problema. Mag-join forces tayo, lumaban tayo. Meanwhile, yung Galactic Federation, habang ninalabanan nila yung mga Zerg, nagpadala sila ng special Terran Ghost. Ito yung mga, mga Terrans sila na may psionic powers. Okay. Sabi mo simple lang eh. Sabi mo simple lang eh. Patapos na to. Specifically, si Sarah Kerrigan. Si Sarah Kerrigan ngayon, kinuha siya ng Zerg, tapos in-infest siya. So kinontrol siya. Teka lang, set aside mo lang yung part na yan. Okay? Balik tayo kay Jim Raynor. So si Jim Raynor, parati siyang hinahound ng isa pang Terran na problema na si Admiral Mengsk, pare. Admiral Mengsk? Si Admiral Mengsk. Mengsk! Alam ko, binalabas ko yung puso ko. Hindi. Binubos ko yung puso ko. Si Mengsk, pare, yung sa WCW, pare. Tapos, Tongan Death Grip. Mengsk. Meng lang yun. Tapos, eventually, Mengsk. sabi nila, kailangan natin ng allies. Sabi ni Tassadar, pwede bang puntahan natin yung Dark Templars ng Protoss, which is their exiled people. Kumbaga parang, huwag na tayong maglaban, mag-unite na tayo. In parallelism to the Terrans na divided din sila pero di sila nag-unite. So eventually nag-unite sila, na-recruit nila yung Dark Templar leader na si Zeratul. Si Zeratul. At the same time, na-recruit din nila yung medyo government guy nila. Nalimutan ko yung pangalan. Pero bida siya sa StarCraft 2. Anyways. Frank Caliendo. Ngayon, so, in the end, gumawa sila ng one last ditch effort na sinugod nila yung, kasi ang Zerg hive mind sila eh. Sinugod nila yung Zerg hive mind. So it was a suicide mission. Tuloy-tuloy. Sinugod nila and everything. And then, maratalo na sila. Pero in one last ditch effort, si Tassadar, in-overload niya yung power core ng carrier niya. Tapos sinuicide bomb niya yung Zerg overmind. Tapos pumutok yung Zerg overmind. Puta, nagkaka-goosebumps ako, pare. Nagkaka-goosebumps ka doon? Hindi, diabetes yun rin. Pero, tas nasira siya, sa sacrifice niya, natalo nila yung Zerg. Ba't may StarCraft 2? Thank you for asking, pare. Bago tayo StarCraft 2, papag-usapan mo, di ba sinabi ko set aside natin Sarah Kerrigan. Si Sarah Kerrigan, nandiyan pa. Yun pa yung Sarah Kerrigan kasi pag-usapan natin yung StarCraft Brood War, pare. Tangina. Yun yung expansion set. Okay? Into the Breach lang to eh. Anong nangyari? Nung nasira, Into the Breach lang. hindi yung Overmind. Ano nangyari nasira yung Overmind? Hindi sila nag-suicide bomb sa Into the Breach, nag-teleport sila out bago nag-explode yung Radfield pero it was a suicide Hindi siya suicide mission. Hindi It siya was. suicide mission. Tsaka may timeline shit dun eh. Wala naman timeline shit sa ano eh. Okay. Sobrang hindi ko alam na nangyari. Sumabog yung Overmind. Sumabog yung Overmind. So lahat ng mga Zerg
gugulo kami, wala kaming hive mind. Parang Oo. ganun. So, yung may mga parang sub-overminds na Parang, splintered oras sila. ko na. Ganun. Kailangan nila mag-unite. Enter infested Terran, Sarah Sarah Kerrigan. Kerrigan, aka the Queen of the Blades, pare. Yun yung pangalan niya? Queen of Blades. Mas maangas sa pangalan yung kaysa sa Sarah Kerrigan Kasi yun yung human name niya Oh, sorry. Kasi Sarah Kerrigan, biglang siya yung naging parang mother. survivor sa Parang naging Terminator. mother siya ng Zerg, pare. Tapos nilid niya Zerg into Siya yung Zerg stress. the better life. Oh. Yun yung nangyari sa Brood War. Yun. Gusto ko lang sabihin yun. Okay. Yun. So, Gusto mo ba yung StarCraft 2? Wings of Liberty. hindi, okay na tayo. yung kwento niya, basically, si Jim Raynor, siya ang Terran, resistance leader. Tama. Ba't yung mga pangalan nila parang normal? Kasi tao sila eh. Ba't walang mga pangalan yung mga si Jared Machine Di Gun? mo sa Mass Effect yung pangalan ng bida, Shepard. John Shepard. Okay yun O sa Halo, pangalan ni Master pangalan ni Master Chief John Carter or something like that. Kara! Bakit Arnold? Mali. Kara! We could have been something. We could have been together. But you one crazy ass bitch. Wipe yourself off, man. You dead. Happy Sefa. Okay. Okay, sorry. Off our egg rolls. Di ba kayo nakangasan doon? Yung sacrifice. So, nung time na yun ng bata ako, nakita ko nangyari yun. Nagkataas ka ba ng kamay? Nagpapalamig. Umiiyak ako eh. O sige, Roy. Meron ka bang input? Ay, hindi, mamaya na. Tapusin mo muna yung StarCraft. Pero, nung time na yun, hindi nagigits ng mga tao ba't umiiyak ako sa harapan ng Windows 95 namin. Ng family computer namin. Kaya na tayo rin. Teka lang ba? Wait, pinakita to lahat sa sa Parang screen? may cinematic. May cinematic. Akala ko Pinakita. text lang yung lumabas. Eh, Tapos, nung kala mo, grabe. Di ba maganda ganun katanda? imagination mo. Sobrang ganda nun. Entaro Adun. Ang unang computer game na nalaro ko is yung MS-DOS version ng Alone in the Dark. As in text adventure pa? Hindi siya text adventure. Ano siya, tank controls na Tank controls na. sobrang pangit na game. Tapos, at that time, yun yung pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko. Oh, nakakatakot yung mga lumang retro horror games. Nakakatakot. Parang bumabawi sila sa sound eh. Ako naman, isa sa pinakamagandang computer games na nakita ko ever, yung graphics. Pero sobrang hirap niya. Earthworm Jim, pare. Oh, gagong ganda ng Earthworm Jim. Ganda ng Ganda yung art. Nakakatawa yun yung kunwari may bonus stage tapos parang kailangan mong iiwasan yung asteroids. Kung hindi, kakalabanan mo si Psycrow, pare. Kailangan mo si Psycrow. Hindi, on lang nerd. Tapos doon, ang hirap lang niya eh. Tapos meron isang level doon, pare. Hinahagis ni Psycrow yung mga puppies. Kailangan mo silang huliin lahat. Nagamit yung trampoline. Kaya kung umaabot ng mga 10 puppy, pam. Kailangan mo ilipat sa kabilang side ng screen. Life-changing yun sa'yo. Dude, as a kid, yung... Papantay mo to sa sacrifice ni Tassadar, pare. Dude, kumpara mo naman... Earthworm Jim, siya nagliligtas ng buong mundo. Or, kukumpara mo yung graphics ng Mario to that, yung Earthworm. Oh, laki ng jump eh, no? Sobrang laki ng Kasi parang parang hand-drawn, ano. Oo, dude, hand-drawn art. Speaking of Mario, kaya kong gawin yung tunog ni Yoshi. Sige nga. Hindi pala. Ano yun? Hindi pala. Si Joker yun eh. Si Wario kaya ko. Sige nga. Wario. Ay, gusto, ibabato ni Roy ang kanyang entry sa Wario sounding. Hindi ako. Sige. Gusto mo malaman yung storya ng Warcraft, pare. Pucha. Anong Warcraft? Kahit ano, Una? hindi ko kasi siya naintindihan. Hindi ko siya naintindihan. Ang dali-dali lang eh. Oh, yung kalaban nila si Kalaban lang yung orc tsaka yung... Kasi hindi ko alam yung Abaddon ano yun eh. Hindi ko alam yung parang pagkakasunod-sunod ng mga nangyari. The Lich King. Kasi may 1, 2, 3 siya. fucking... Panoorin mo yung movie na hindi ganun kaganda daw. Medyo lore accurate yung unang movie. Warcraft 1 yun, di ba? Oo. Ah. Magulo na yung pag nag-World of Warcraft na. Yun, magulo na yun. Kasi yung lore nun medyo wild eh. Pero yung Dota walang kinalaman at all. Walang kinalaman. Walang kinalaman. Mod lang siya. Custom map. I mean, so wala nilagyan na nilang story. Alam mo ba kung ilang tao, ilang parent sa Data Blitz ang narinig kong naghahanap ng Dota para sa anak nila. Tapos painstakingly ine-explain ng tindera na Walang Dota. wala pong Dota, kailangan nyo pong install tong Warcraft. Pero Dota yan. Hindi, yung Dota po, nasa map po siya sa game na to. Hirap na hirap siya mag-explain eh. Dota 1. Habang amoy pansit kanton. Mas walang Battle.net nun. Walang Battle.net. Garina ang gamit ko nun eh. Kaya ba? Patanel. Patanel, sir.
Ay, eto na lang. Pa-explain na lang Warcraft 3. Hamachi. Warcraft 3. Oh. Pa-explain na lang Warcraft 3. Frozen Throne? 3, At Frozen Throne. Citral to, di ba? Oh. Citral basically yung Moses ng Warcraft. Alam ko. Di ba? Parang na-lost siya na baby, tapos pinick up siya somewhere, tapos tinuruan siya ng shamanistic powers ng ibang horde and shit like that. Parang ganun eh. Basta ganun yung... Tapos si Arthas, yung prince, yung crown prince na mga nakurap siya nung espada ng Lich King. Oh, yung Crystalis. Yung Frostmourne. Yung Frostmourne. Tapos kaya sa Warcraft 3 Frozen Throne, Dark Arthas na siya. Tapos eventually, nag-take over yung Lich King through the sword. Tapos siya yung naging bumalik yung Lich King. Anong rule ni Illidan Stormreach? Illidan Stormreach sa World of Warcraft na yan. Iba yung pwede niya eh. Kasi yung Terror Warcraft Blade? parang may kinalaman lang Side quest lang yun si Illidan. Kumbaga parang hindi siya parte ng main. Si Broly siya? Parang ganun. Kasi alam ko sa demons siya eh. Di ba? Yung si Illidan Stormreach. Nag-World of Warcraft ka ba? Nag-World of Warcraft ako private server. Ako rin. Tapos, naglaro tayo, Roy. Pero before that, naglaro ako kasama isang klase ko ng college. Tapos, parang, ang hirap niyang... Mahirap siyang laruin. Mahirap siyang i-let go. Mahirap siya ulit. Nakaka-addict? Oh. I mean, ganun naman nata talaga yung hook niya eh. May Ma-addict specific eh. episode yung South Park na pinapakita na lang. Make Love Not Warcraft. Oo, na sobrang nakaka-addict lang yung Warcraft. Sobrang ganda nun. Oh. The Sword of 1,000 Truths. Tapos yung may sobrang lakas na player, tapos syempre Napakan binablock. lang sila lahat. Hindi, binablock lang sila sa specific part ng map. So, ang ginawa ni Cartman, pumatay tayo Sa ng mga pigs. 1,000,000 na boars. Para mag-level up. One pig will get us 1 XP each. We just kill 1,000,000 pigs. Tapos kadiri yung tumatay na sila doon sa Naging baboy sila lahat. Oo. Tapos sumisigaw siya sa nanay, Ma'am, diarrhea! Tapos sasaluhin lang ng nanay niya yung tayo. Dyan ba nanggaling yung meme yung Leroy Jenkins? Hindi. Iba. Ay, iba. Ano yun? Parang promotion video yun ng isang guild. Pero hindi ba nangyari talaga siya? Si Leroy Jenkins ay totoong character sa World of Warcraft. I mean, isang player character na ang ginawa niya is sumugod siya solo Oo nga. sa isang raid. Hindi, yun nangyari. Alam ko comedy sketch siya ng I think na machine. it was fake. Yeah, it was Fake fake. siya. Fake Parang siya. scripted siya na... Leroy Jenkins. Hindi natin alam kung ito. Leroy. Ano pa mga kinadigan yung games growing up? Oh my God. Pare, ako, nung bata ako, sobrang hilig ko sa rhythm games. Ng ano? Rhythm games. Alam ko na ito, pare. Basta Groove, Basta pare. Groove. 1 and 2, pare. 1 and 2. Move sa America, groove sa Japan ata. Yeah. Basta Ang Groove ano sa nung Japan. main guy doon, Heat ba? Si Heat. Si Heat, pare. Versus Kitty N. Versus Strike. Kasi kailangan mo sabihin yung name. Heat versus Robo Z. Ganun na kailangan. Heat versus Robo Z Gold. Diba? Heat versus Zompo. Sobrang... Kailangan eh. Si Zompo, tatay siya ni Bio. Hindi, ni Gas-O. Ay, Gas-O Gas-O, pala. Gas-O. Hindi ko alam na yung Bio lore pangalan niya, behind diba? it, pero sige. Naglaro ka ba ng Basta Groove? Like, Pero ang Basta Group pero hindi ako magaling. hindi na tumagal enough. Hindi ako tumagal enough. Dude, ganito ka-fresh and style ng Basta Groove. Binase yung mga suot ng new jeans kay... Sino yung girl doon na mahaba yung... Kitty N. Hindi Kitty N eh, si... Yung ang power niya yung may aso siya sa harap ng chest niya. Si Shorty. Yeah, si Shorty. Si Shorty and the Easy Oh, Mouse. si Shorty and the Sobrang Easy banger ng... Lahat. Lahat ng music sa Basta Groove. Yes. Lalo na yung kay Heat sa Basta Groove Don't you 2. know that Hindi niya gusto yung rhythm game na gusto ko eh. Yung Guitar Man. Nilaro ko siya. Oo. Like, upon your urging. Masaya siya, pero ang hirap maglaro ng rhythm games sa emulation. kasi may delay. Ganun ba? May delay siya. Hindi ko alam. Pero, Guitar Man, ang ganda ng soundtrack ng Guitar Man, sobra. Tapos, yung unang Dance Dance Revolution. Laro ko rin yun. Yung pinsa ko kasi may dance pad. Hero Papaya, pare. Butterfly. Butterfly, ay. Ay, pare. Boom Boom Dollar, pare. Tapos yung yung favorite ni Andre na minention Paranoia. natin last episode. Ano? Yung fucking... Smoke on the Water. Na ni-remix. May nag-post na sa group eh. Parang ayoko i-play ito. Tain eh. Hindi ko nakita yun. Pero yung favorite ko talaga sa Basta Groove, yung si Robo Z. O gago. It's just an ambiguously gay robot na nagvo-vogue. May isang sketch yung solid okay. Yung sketch niyo ni Aldo. Oh, yung guard. Yung Yung security punchline guard. is bakla silang dalawa by the way. Yun yung
Nag-Robo-Z. Yung dance moves ni Andren dun, galing lang kay Robo-Z eh. Robo-Z, ano lang siya. And nung gabi na yun, sinabi niya ba yun or 1? 1 and 2. Pareho siyang kalaban sa 1 and 2. Pero sa number 2, si Robo-Z Gold na yung kalaban. So, ang nakakatawa, ka-dance battle mo siya. Higanting robot, tapos ikaw nasa helicopter. Nasa Sumasayaw ka sa helicopter, tapos Galing eh. tapos kung si Heat ka, nagba-breakdance ka sa loob ng helicopter na lumulutan. Ganda nun. Favorite ko rin doon si Capoeira. Si Hero. Di ba yun yung Ano sila? Capoeira in the sun, Para silang in the rain. mga twins na alien din. Oo. Tapos nagkakapoeira lang sila sa isa't isa. Meron Pero maganda rin doon si Hero, yung disco guy. Hero Papaya. Hero Papaya. Wala, may isang character dyan na favorite ko na wala sa 2, yung kumakain ng burger. Si Ham. Si Ham. Oo. Gimme good. Very Tapos, good. Maraming dinagdag sa 2. Si Tsutomu, yung Japanese student siya na maliit lang. Oo, na mukhang doll. Bakit ang saya ng rhythm games, no? Very colorful siya. Like, I think... Para siya scatter no? Remake Patapon ba yun? Like, Ratata. Ano yung niratata? Hindi ko alam yun. Nagsabi ka na lang. Patapon. Pokemon yun, pare. Hindi, yung Ratatata. Parang ganun rin eh. Yung Patapon, ganun, di ba? We all look at you like, Ratata? wala atang ratata pa. Meron, may Ratata na game na made by the guy who made Patapon. Di ba Patapon lang din yan? Oo nga. Patapon 2, 1, mga tsaka ganun. Patapon. Pero hindi, Ratata. Patapon 3. Pero imbis na... Patapon 3. Ang pangit ng Patapon 3. Talaga ba? Shit. Hindi ko alam. Edgy na siya eh. Pero yung Ratata... Ano ako sa Patapon kasi hindi ako magaling sa beat eh. Hindi ko naiintindihan. Ako, sobrang na-enjoy yung Patapon 1. Like sa PSP, sobrang angas ito. Ponpon Patapon. Ponpon Patapon. Ponpon Patapon, pare. Ikaw yun eh, Patapon. Patapon. Ano yung ratata? Ratata. Parang, imagine mo Patapon, imbis na Patapon yung sinasabi nila, Ratata. Bakit kailangan ng Ratata imbis na Patapon? Baka mod yung na-download mo or something. Hacktrom. Hacktrom. Search mo, Ratata. Baka masira pa yung recording eh. No? Papasearch ka pa eh. Totoo Pull naman up eh. yung Jamie. Okay lang. Pull it up yung Alam Jamie. ko talaga, wala. Sa Wala crazy ratata. lang si Andren. Sige. Feeling ko sinasabi lang sa'yo nung, hindi. Speaking of Pokemon, Pokemon Emerald, Ruby, Sapphire. Red and blue ang una kong Pokemon. Ako yun din una Game Boy kong- Pocket. Yellow, mga ganun. Yung mga una. Pero ang tumatak talaga sa akin, RSE eh. Naalala ko, nilaro namin yung Pokemon ng kuya ko. Tapos sa kanya yung red, tapos nasa akin yung Confirm blue. lang na tama ako. Ano? Tapos, Ah. yung, kasi kababata ko si Kate tsaka yung pamilya nila, di ba? Meron silang Nintendo 64, meron silang Pokemon Stadium. Pokemon Stadium, hell yeah, dude. So, pinahiram ko yung Pokemon ng kuya ko kasi ginagamit ko pa yung blue. Tapos para i-upload yung mga Pokemon doon. Pero unbeknownst to me, nagdi-nicknames pala ang kuya ko ng Pokemon. Tapos Ano mga naalala ko nickname? pangalan ng Blastoise niya, Jimba Jimba. Ilala ko pa. Jimba! Akala ko naman yung parang ginagawa ko yung Titi lang yung pangalan. yung Mudkip ko pangalan Tite, ganun. Titeus Harden. Si Jimba, yun medyo pinag-isipan ng onti. Na, medyo Bakit may tema. Yan lang yung bad trip sa Pokemon minsan. May mga Pokemon na kailangan mong evolve through trading. Kaya wala akong mga kaibigan nun eh. Like, paano ako magte-trade? Paano ko i-evolve tong hunter ko? Gusto mo ng Meron na naging kasi meron siya ng mga trade na evolves. Daya. May Gengar siya, mga ganun. Ay na, wala akong ka-trade. Meron silang link cable ng kapatid niya. Parang ganun. Ayun, pwede. Daya. Tsaka yung 'di ba red, may mga red exclusive tsaka blue exclusive na Pokemon. Alam ko walang Kaya mo ilipat walang Slimer sa red, pero may Slimer, Mach pala, Mach. Grimer, Sorry. Walang Grimer sa red? walang Grimer. Wala ring Sandshrew and Sandslash sa red. Talaga? Yeah. Hindi ko alam yun. Hindi Okay ko lang. red and blue, ano ka ba? Hindi, nag-red and blue ako pero hindi ko na maalala yun. After ng 151 medyo nawala na. So wala ka na sa Gen 4, Gen Naalala ko Hanggang lang, Gen 3 bumalik lang ako nung panahon ni Chimchar. Chimchar. Gen 5? Hindi ko alam. Anong Pokemon to? Chimchar nga. Yung Ano si Pokemon niya? Chimchar, Turtwig, Baka sa DS to. Piplop? Parang. Na? Poplio? Turtwig. Tama. Turtwig, Torterra? Hindi ko alam. Torterra yung form na. Ano ang DS na Pokemon? Ano nangyari sa'yo? DS? Violet. Hindi pala. Pearl?
Pearl? Dialga. Whatever. Pero Red and Blue yung influential sa akin. Sword and Shield. Ginawa mo ba yung cheat na yung 99 rare candies? Yung rare Saan? candies. Si Miss Signo. Yun yung pumasok Di ba sa missing number. Medyo wild na kinuha lang siya ng kaklase ko tapos alam niya lang gawin right away. Tapos ginawa niya sa akin. Tapos naalala ko sa Pokemon. ang weird eh. Like, kailangan meron ka ng fly. Kasi and surf. Saka surf. Tapos papanoorin mo yung tutorial kung paano maghuli ng Pokemon. Tapos bago... Naalala mo ba? Doon ka lang sa position na yun. Angas. Tapos lipad ka doon sa Fire Island. Tapos mag-up and Cinnabar down. Island. Cinnabar Island. Mag-up and down ka. Tapos makikita mo yung glitchy na Pokemon. Don't catch it. Run away. Tama ba? Oh, pag kinatch mo yung masisira yung game. Tapos parang yung nasa something slot ng item mo maging 99. 99. Sobrang ganda eh. So, syempre, Master Ball ko. 99. Yung rare candy ko, 99. Gago, yung pagpunta ko ng Elite Four, tapos 99 na yung mga... Dinudurog ko lang sila eh. Elite Four 100 Pokemon. Tinalo ka ng fucking PG ko or something. Pero hindi ka naglaro ng Ruby, Sapphire, Emerald. Sino si Ruby Sapphire? Si Kyogre, tas si Groudon. Yung may beauty minigame. Oh, yung may Pokemon, beauty pageant. Beauty pageant po. Papakainin mo siya ng mixed berries. Damn, hindi ko alam yun. Yung meron Ludicolo. Oo. Tapos pag may Feebas ka, kailangan mo itaas yung beauty niya para mag-evolve siya. I guess hindi masyado nag-mate ng Tumilotic impact sa akin yung Pokemon. Mga sexy na Pokemon, Tangina pare. Gardevoir. Maangas lang siya dahil... Pony. Kasi siya eh. Mobile exclusive siya eh. After ng Game Boy, matagal ako, DS na yung sunod ko eh. Hindi ka Wala nag-advance? akong advance. Oh my God. Wala akong SP. Advance Wars? Yun nga bad trip eh. Pero nung nagka-DS ako, nilaro ko yung mga Advance Wars. Sobrang ganda. Advance Wars. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Pero I think the best talaga sa Pokemon is sulit eh. Kung bata ka. Like lalo na yung Gold and Silver. Pag natapos mo na yung badges sa Gold, pwede ka bumalik sa dati mong tao. Babaliktad yung island. Pwede ka bumalik sa... Hindi ba yun? Tapos lahat ng Pokemon baliktad pare. At iba pala itsura ni Dog Trio pag baliktad. Yagba pala siya. Ay, just to interject, yung Ratatan yung sinasabi ni Andren. Made by the creators of Patapon. Totoo siyang game? Totoo siyang game. Ba sila sinu ng Pokemon, ng Game Freak? Hindi, Ratatan eh. Ratatan. Parang pag sinu nila, kailangan mo rin isu yung gumawa ng ratan. Oo, sa bagay. Tama. Yes. Pero kasi notorious ng Nintendo for safeguarding may their sinubukan silang isu na parang Pokemon-like na game sa Steam. Oh, pare. Palworld? Palworld. I think sinubukan nila. I think Nilaro ko rin yun. naging successful ba sila? Ang Palworld? Yeah, it was pretty highly... It was a big game. Baby, it's Palworld. Yun yung theme song nila. Pokemon na may baril. Ang Pokemon Sunshine. Okay. Wow. Ano pang influential games sa inyo? Metal Gear. Ay, puta na. Metal Gear. Pare. Alam mo, medyo burat yung mga tao, pero sobrang na-enjoy kay Metal Gear Solid 2 eh. Alam mo, Ako gusto ko rin yung 2. Yung mga ibang tao na parang burat sila dahil hindi binigyan ka lang nila ng ball-tickling teaser kay Solid Snake, diba? Sa tanker. Ang ganda ng tanker type. Tapos nung sa main part na ng game, si Raiden ka na pare. Parang gusto ko yun kasi parang hindi takot si Kojima na parang i-fuck you yung fans. Oo, totoo. Gusto niyo maglaro as Snake? Hindi, ang point daw niya sa isang interview na nabasa ko sa Games Master magazine. Pero, ang point daw niya is gusto niyang makita ng mga tao kung paano yung Solid Snake nang hindi ko yung nag-control sa kanya. Kung ano siyang klase tayo. Si Iroquois Pliskin. Iroquois Pliskin. Yun. So, maganda yung 2. Sobrang na-enjoy ko lang yung
twist na ang pinakalaban ay ang President of the United States, pare. Oh, nag-sword fight kayo sa tuktok ng ano. Na Metal Gear Rex? Oo. Pare. Hindi ba one yun? Hindi, iba Ay, yun. Ray Iba pala, yun. Ray. Nag-sword fight kayo sa tuktok ng White House, di ba? Pentagon ba? yun? Hindi. Parang may Revengeance yun ground eh. zero kayo na Nagkagulo na. pinagsasapahan. Nagkagulo na yung mga... Magulo yung lore talaga ng Metal Gear. Ay, talaga yun, Ray. Hindi, yung ano tawag dito, yung ending ng, yung last boss battle na to, kalaban mo yung presidente, which is si Solidus Snake. Solidus Snake. Isa pang clone ng less enfant alterib. Siya yung perfect clone. Siya yung perfect clone. Kaya Typic siya boss. naging presidente. Oo. So, yun. So, may tatlo. Si Liquid, si Solid. Actually, may isa pang clone si Big Boss, di ba? Yung bida ng 5. Clone Hindi. din siya eh. Yung sa 5, ano siya, soldier siya na normal na pinalitan yung muka. Nag-switch sila ng face. Oh my God, that's so stupid. Kaya nga, di ba, Si Venom Snake? kaya nga si Kiefer Sutherland, Kaya hindi siya yung voice. So si Punished Snake, hindi siya yung totoong Snake. Tangina, parang lang ito si Igor sa Persona 5 kung iisipin. Parang mas spoiler na yan, parang. Solid, nag-Metal Gear Solid. Hindi, okay lang. Pareho, tama na minsan sabi. Kung gusto niyo ng summary ng Metal Gear Solid, panoorin niyo yung Video Game Donkey video. Gago. Alam ko yung games... Metal Gear Solid Ang hirap Explained. Lalay lulay low, pare. Alam mo yung games... The Patriots? Yung Games Radar may 20-page summary. 20 pages ang Na-appreciate onti. ko yung Ang mga onti pa ganong nun, recap. Oo. Kasi kunwari, like, pinanood namin yung Daredevil Born Again. Tapos nakalimutan na namin lahat. Nanood lang kami ng 7-minute recap ng lahat ng Daredevil. Ang galing. Yung ano, what to know before you watch. Yeah. Let me tell you something, Red. Ano ba yan? Ganun pa natin John Bernthal. Kailangan hindi ka nakatingin sa kinakausap mo. Pag ikaw si John Bernthal, kailangan nakatingin ka malayo. This piece of shit. Piece of shit. I'm not here to make friends. No. Russo! Ganun. Ripped it to shreds, Red. Sorry. Sorry. Sobrang aso ni John Bernthal. So, isa rin na influential game po. Sobrang simple lang niya. Sobrang like, tinickle niya yung balls ko eh. Okay. Sa lahat ng metal sensibilities, heavy metal sensibilities ko. Ano yun? Twisted Metal 2, pare. syempre, Two ang best? 2 specifically is the best. Ako, pare. 4 ang favorite. 3 ang best. 3 is the worst. Yung mga 989 yung gumawa. Kasi ang unang gumawa nun, let's say, hindi, Sony Entertainment yung gumawa ng 1 and 2. At gumawa ng 989 Studio. Ng 3 and 4. 989. Studio. Yun yung gumawa ng Meet Psycho. the creeper, dig it deeper. Yung ba yung soundtrack ng ano? 3. Sinong ginagamit mo sa Twisted Metal? Si Hammerhead. Hindi, ang ginagamit ko parati lang. Mr. Grimm? Mr. Grimm kasi, Kasi malakas special niya. Nasa special. Sobrang bilis niya. Tsaka dude. lead niya lang eh. dude, 3 tira lang ng special niya, wala na, dude. Ako si Axel eh. Ay, dude, nung una ko nakita yung Yung design, pinakamaangas eh, no? Si Axel. Kasi dalawang gulong, pare. walang protection eh. Naka-shirtless nga siya eh. Well, may rational. Technically, pag minachine mo siya, patay na dapat siya. Sabi ni David Jaffe, may rational. Anong rational? Higante si Axel. Like, literal giant siya. Okay. Talaga? Well, pag kinumpare mo siya kay Mr. Grimm. Oo, so, tas, dude, nung una ko nakita yung design ni Sweet Tooth, dude, ang angas itong game. Ang clown na nasusunog yung ulo. Mga psycho clowns eh, no? Fucking God, dude. Tas yung mga stats nila, di ba, special, heavy, Yeah. bullet holes, like, yung style talaga, yung style. Yung tema. Dude, Yung font, lahat. dude, ito yung story ni... Soundtrack. Yung menu nila, di ba, gritty din. Dude, diba? pagkapindot mo, gunshot eh. Guns. Bang, bang, bang. Tapos yung story ni Calypso, pare. So, race car driver siya, pare. Tapos, mamamatay na dapat siya. Pero, nung nasa hell siya, pare, nag-race siya with Minion, pare. Si Minion yun. Tapos, kinuha niya yung powers Devil. niya. Tapos, putang ina, binuhay niya lahat ng mga... Like, parang, gusto niyang buhayin ulit yung anak niya. Na si who drives Grasshopper. Ganun ba? Dude, sobrang ganda lang ng lore. Eh si Sobrang Club Kid ba? Pero sa 4 o sa Twisted Metal So- Black ba yung... sa 4 ba yung pwede mo na i-control si Calypso? So, after 2, hindi... Pwede. So, after Playable 2, yung 3, 4, hindi na canon. 989 And yun. 989 na yun. Kasi di ba nagkaba Pati story ni Black. Calypso nun? And Black is its own thing. Di ba ano? Ang katuloy ng Twisted Metal 2 is Twisted Metal Head On. Gusto ko Nasa yun. PS2. Nasa PS2 at saka PSP. Di ba yung story ni Calypso nag-iba rin na parang anak siya ng isang Traveling circus. Yes. Tapos ang yung pinaka-idol ni Calypso si Sweet Tooth. Kaya yung mukha niya na... Si Needles tapos ang wish niya to be the star of Twisted Metal.
Tapos kaya yung mukha niya nasa cover parati. Yan yung rational. Ganda, pero pagdating Sweet Tooth, by the way, voiced by sa series. Iba na may series. Oh yes, yung season 1, voiced by Will Arnett. Pero yung katawan, Samoa Joe, Samoa Joe. The fat Samoa Joe. You must want no girls who likes romance, pare. Meron din yung di ba? Yung Twisted Metal na parang pinabata sila. Twisted Metal, Small Brawl. Small Brawl. Yes. Maganda ads na rin. Nakita ko yun sa Games Master. Hulaan mode. would you play a remake? Dapat lagyan nila ng RPG elements kasi sobrang bare bones lang yung game niya. Maganda palang topic yun, no? Video games na gusto mo magkaroon ng remake sa Oh. next video game episode na. Ang nakakatawa doon sa Small Brawl, tinanggal nila. Kasi yung mga drivers, di ba, naka-remote. Alam mo kung sino nag-drive kay Axel? Sino? Guy na naka-wheelchair. Dude, promise, kahit i-research yun, tinanggal nila kasi medyo... So walang Axel sa Small Brawl. Walang driver si Axel. So secret character lang siya. So Okay. dude, sobrang love ko talaga yung Twisted. Fans ba kayo ng Twisted Metal? I love Hindi naman Twisted sobrang fan. So pero good. Pero alam mo yung mas superior doon? Vigilant 8. Second offense. Isa rin na favorite ko yun. Hindi siya superior. It's also good. It's also good. Crazy Taxi, pare. Crazy Okay siya. Simpsons Hit and Run. Well, we're back in Crazy Taxi. Di ba ganun yung ano yan? So iba yung kasi never ako nag-Dreamcast. Masaya ba yung Crazy Taxi? Masaya yung Dreamcast kasi nung panahon na bumili kami ng Dreamcast, parang end days na niya yun. So sobrang mura na. Mura na. Parang pwede mo siyang bilhin ng parang 6,000 tapos meron ng 30 games na kasama. Parang Grabe. ganun. Taimba. Pero syempre, ano yun, bootleg yun. Ah. And everything. Doon ako nakalaro ng Power Stone. Power Stone. Tsaka Marvel vs. Capcom 2 kasi wala pang Marvel vs. Capcom 2 sa PS1 na. Ang inata. Medyo, for a ride. medyo wild ng Power Stone. Anong Power Stone? Oo. Nanood ako recently ng gameplay ng Power Stone. Tapos parang, Well, dude, nagbabrawl lang kayo sa isang arena. Nasa Arena Capcom Fighting Fighter. Collection 2 siya pa. Nagbabrawl lang Both kayo sa Power isang Stones. arena, tapos bigla kayo hinahabol ng malaking boulder. Sobrang wild lang. Parang sinaunang Smash Brothers. Sobrang base nitong tapos pag nakuha mo lahat ng stones, magka-transform ka. Pinakagusto ko dun si Wang Tang. Noradik kami! Ganun yung... Sino may audio Alam mo? ko Sino may audio mo? Alam ko naka-anime siya eh. Kasi ang special move niya pag nakuha mo lahat ng powers, magiging kidama lang siya. May malaki lang siya spirit bomb. Napakadali niyang iwasan pero ang angas niya. Sino din yung edgy, yung assassin na may bandages? Basta alam ko yung may character. May ganun nga. Mukha siyang mommy. Twisted Metal, tas yun. Alam Power ko, Stone, malaking bagay yan. Isa yun sa mga 4-player games na nilalaro namin sa bahay Saya. ng isa't isa. Saya lang Ganun, yun, dude. yeah. Power Stone. Mga masarap fighting games talaga. Oo naman. Oo naman. Tekken, pare. Tekken. I think Tekken. Ako. Yung May- kahit di ka marunong, masaya eh. May lore ako ng Tekken na naalala ko. May pinsan kasi ako Hapon. Kasi Ah. may kapatid yung mom ko na nag-asawa ng Hapon. So may mga Hapon akong pinsan. Tapos, pag umuwi sila, dati nagdala sila ng Tekken. Sinupakan ng nila ako. Tapos ako parang nainis ako. Sabi ko, next time na umuwi ka, patay ka sa akin. So nag-aral talaga ako. Sobrang galing ko sa Tekken 3. Pag uwi nila, hindi na sila nag-Tekken. So wala na. Parang it was for Power Stone na sila. It was, parang ang dating nila, oh, you still play that? Parang ganun yung dating. So parang, Kami nag-arithmetic lang dito. oo nga eh. Grabe. So, yun. Parang, wala. Pero Tekken, still play it. Oh? We all play it. Uh-huh. Medyo basis ng friendship din natin. Tekken. Ang bagay. Pero, may mga fighting games ba na, kunyari, sa PS1, na Psychic Force, pare. Ano ba hindi yun? ko alam yun at all eh. Beast. Ano yung Bloody Roar. Bloody Roar, Bloody Roar, pare. Oo. Gato the Lion. Yugo the Wolf. Yugo Bakuryu the Mole. Di ba bad trip si Bakuryu na mole lang siya? Hindi, Out of pero, everything. Malakas pero siya eh. ninja siya. So, okay lang. At ang laki ng claws niya eh. It complements his ninja powers. Tapos si Jenny the Bat. Tapos medyo Jenny the kita mo lang Bunny. yung ano niya. Hindi, si Jenny the Bat. Black Jenny. Hindi ko alam. Yung bunny si Alice. Alice. Siya yung nurse. Okay. Tapos si Gado the Lion. Yung anak Gado niyang the Lion. depende kung nilalaro mong version kung Japanese or American. Si Sheena The Warrior Princess. Sheena the Jaguar. Na may game, by the way. Sino the Yes, Warrior Princess na meron. maganda. I played it. Na maganda. Sa PS1? PS1 siya. Na maganda. Di ba may Shen something sa Bloody Roar? Shenmue? Shenmue?
Hindi, di ba parang Shenlong the Lion. Shenlong. Shenlong the Tiger. Kasi may Oo. Long the Tiger. Oo. Kasi special move niya yung nanunulak siya. Oo. Shenlong. Namimiss niyo ba yung mga unlockable characters? Oo naman. Oo, Oo man. naman. Nakakatawa. Nakakamiss nga yun actually. Kaya Kaya kasi paywall lahat no? pag nag-Tekken ka, ngayon, nandiyan na lahat Paywall. Na-appreciate ko naman dahil wala na akong oras i-unlock lahat yun. Pero Nag-Tekken 5 tayo recently, Roy. may unlockable character ba sa Tekken 5? Meron. Yung unang unlockable si Roger Jr. Sa 5? Oo. Andun pa lahat nung... Stacked yung roster niya pero kailangan mo mag-unlock ng 10. Parang ganun. Parang dati yung sa Tekken 3, nung na-unlock mo na si Dr. Visconovich. Yun na yung dulo Tapos nakakaasar siyang gamitin. Sigon yung dulo. Nakakaasar siyang gamitin kasi ayaw niyang tumayo, parati siya nahuhulog. Pilay siya Tapos pwede niya i-bounce yung sarili. Oo, sa utot. Utot ang kasi mukha. Mga joke character. Joke character ba si Dan? Si Dan. Joke character siya. Sobrang lapit nung Hadouken niya. Isa siyang parody ni Robert from... Alam ko meron siya parang Shining Goshak, pero mas malaki yung damage sa kanya kung natamaan mo yung kalaban. Sobrang ganda Meron siyang attack na sobrang hirap ng input. Tapos sobrang walang kwenta. Hindi pa siya ginagamit pang tournament si Dan. Di yata Wala. For joke lang. Parang Joke. sobrang fuck you lang pag ginamit. Tapos natalo ka pa Dan ng gamit. Tapos ang lakas ng meter build ng taunt niya. So parang incentivize ka mag-taunt. Parang, Ito yung gusto ko malaman. I was a huge fan kasi tumigil na ako sa fighting games pero malaking influence rin sa akin sa pagiging metal, pare. Guilty Gear XX. kasi di ba parang yung ready fight nila is rock and roller. Dude, ang pangalan ng bida doon si Soul Bad Let's Guy. rock. Soul bad guy. Pero hindi siya bad guy. Good guy. Okay, good guy. Pero Potemkin, All good man. Soul good man. Potemkin main ako. So, yun. Oh. Wala siyang dash. Nung naglaro tayo, nagme-mail lang ako Si May. Ay, may anchor. Fit, Oh. tsaka- Roman canceling, pare. At medyo mas madaling input sa Guilty Gear kasi wala silang 360 input. Yung 360 input nila is basically Pazi dalawang quarter Di soul. ba mahirap? May mga pazi sila May mga mahirap na input sa Guilty Gear na parang Isip ko nga ngayon. double Z's Mga ganun. Hindi. Ang pinakamahirap na input nila, dalawang quarter circle forward. So, yun. Kaya yun. Quarter circle forward. Down forward lang. As a Zangief main, pare. Madali na. Mas madali siya. Yun. Oh. Ako bilang isang king main, lahat madali. Madali lang mag-input sa Tekken. Ito, sobra. Pero May mga just frames. sobrang stack ng, parang may 151 moves yan, Ganun. Kasi hindi sila nagbabawas ng moves Like kung ano yung moves sa Tekken 3, nandun pa rin Actually. Yung mga 10-hit combo, nandun pa rin. Kasi yun yung gusto ko sa Tekken. Kung may stock knowledge ka from age-old Tekken, it most likely still exists unless siguro ni-rework yung character in some way. Pero ganun pa rin siya. Yeah, juggling was still there sa 3, diba? Basically. Sa 3 nagsimula yung juggling. Sa 2, hindi ka makaka-juggle Hindi masyado. Pero, naka-converse si Kazuya sa 2. Hindi So, yun yung... Talaga ba? Nakasuot siya ng puting sando, maong, tapos pulang Converse. Parang kung tinanggal mo yung shirt niya, pareho sila ng suot ni Crash Bandicoot. Naka-converse nga si Crash Bandicoot. Crashed! Warped! Warped! Crash. I am Pero isa pa yun. Neo-Cortex. Isa pa yun, Crash Bandicoot, Bandicoot. yeah. Taina. So, Ang hirap niya doon. Crash Team Racing. Pare. CTR, Crash Bash? Crash Bash. Pero I will say yung Crash Bandicoot, warped! Mahirap siya, dude. Ang hirap niya. 3 yun, di ba? Crash Bandicoot. Warped! Parang ang Yung unang 3 lang nalaro ko yung unang kalaban si Teeny Tiger. Si T Tiger. Tapos si Dingo Dial. Tapos si Ripperoo. Si Ripperoo, pare. May machine gun yun, di ba? Hindi. Yun yung baliw na kangaroo na naka-straight dyan. yung mga boss fights sa Crash Bandicoot, they feel like boss fights Alam mo yung pinaka-racist. May attack patterns, may sariling mechanics to Ang it. favorite boss fight ko si Papu Papu Literal, like, head-shrinking islander siya na may bone through his nose, pare. Anong kailangan mong gawin para manalo kay Papu Papu? Kailangan mo siyang i-dunk dun sa fucking boiling pot niya. Like, dun sobrang racist nga. Like, tinanggal siya sa remake. Hindi nga. Tinanggal siya. Sa remake? Dude, Island, Ratat- Pacific Island. Islander siya. Ano naman? Product of its time? Okay. Pati nga yung kung kinukuha mo yung mask, uga-buga. Buga-buga! Di ba? Abubla ka. Pinakagusto ko rin pag accidentally na spin attack mo yung mga fruit. Tapos, hindi mo na makukuha. Yung Wampa Fruits. Wampa fruits, pare. Ang favorite ko every time natatapos mo yung level. Bumaga! Yung natatapos. Bumaga! Bumaga! Maganda lahat ng death animation sa
Yung maging angel siya pag natapakan siya. Or meron isa yung Yung pag na-squish siya. yung pag dumaan ka dun sa, alam mo yung stage dun yung may mga medieval guys na nag-iikot ng sword. Yung akala mo dadaan ka lang, tapos biglang mahuhulog yung... Mahulog na yung... Ganda nga eh. Tapos kung may mga Gags eh. may na-miss ka na crate sa end ng level, mahuhulog sa'yo. Very Tom and Jerry. Yun yung mga death animations. Pati lahat ng bonus level niya biglang magiging platform. Bonus. Na side-scrolling platform. Doon binay si John Cena yung damit niya eh. Yung... Kay Crash Bandicoot. Talaga ba? Naka-jorts siya, tapos sneakers. Nakala ko seryoso. Pero kunwari, meron pa bang life-changing game sa inyo nung talagang adult na kayo, matanda na kayo? College meron. Ano pa ba? Kumbaga nag-resonate pa sa... Alam niyo naman, 2013, nung nilabas yung Last of Us, medyo nabigyan ako. Okay lang, okay Sobrang- lang Last of Us. Talaga? Game of the Year. Look, like, I put it above Skyrim, pare. Oo naman. Yeah. Mm. Sobrang na-impact ako ng Last of Us. Like, Nasaan? Late ako nagka-PS4 eh. PS3. PS3 siya. Di ako nagka-PS3. Xbox 360. Oh, Xbox baby. 360 din Naglaro ako ng Stranglehold by John Woo, pa. Nagdala ako ng Crackdown, pare. Naglaro ako Saka Gears of War, pare. pare. Yung Stranglehold para naman sa lahat ng ano. Pero ano siya, sequel siya ng hard-boiled na pelikula ni John Woo. Yung Xbox 360 days, medyo nabigyan ako sa BioShock. Alam niyo na yun? Sa mga ibang Would You Kindly? Para sa akin sa mga greatest plot twists of all time. Pero isa rin sa mga nabigyan ako sa Gears of War 2 or 3. Parang may time doon na parang nahanap niya yung asawa niya na capture ng mga kalaban. Tapos sobrang tortured siya, binaril niya yung asawa niya. So parang, God damn. Para Spec Ops The Line. Yung ikaw pala yung... Ano yan? Yung White phosphorus. phosphorus. White phosphorus. Ikaw pala yung pumatay sa kanila. Oo, pare. Yung mga binabaril mo pala mga civilian. Oh my God. Grabe, wild. Wild yun. Hanggang ngayon, nasa library ko pa rin ng Steam yun eh. Parang, pwede ko siya balikan anytime. So, bakit mo kasi i-relive yun? Alam mo. Other than that, Spec Ops The Line. masaya rin yung gunplay niya eh. Parang, cover-based siya. cover-based shooter siya, pero yun yung isa siguro sa mga nauna. Na cover-based shooter. Parang kasabay ng Gears of War. Ganun. Gears of War, very, pag naglalaro ng Gears of War multiplayer, sobrang sinaspam lang nila yung cover animations para may iframe sila. Gago, sobrang hardcore daw yung mga magaling maglaro ng Gears of War. Yung competitive Like hindi siya beginner-friendly. Hindi siya mukhang natural pag naglalaro sila. Kasi cover lang sila ng cover. Hindi siya mukhang nag-enjoy sila. Hindi siya mukhang nag-enjoy sila. Mukhang siya nakakahilo. Ano ba? Whereas Halo, Nakaka-Halo. medyo maangas yung mga Halo. Like, doon na uso yung mga no-scopes. 360 no-scope. 360 no-scope. Stickies, di ba? Nag-stick ng plasma grenade. Naalala ko, meron ako pinapanood parati na highlight video ni Halo God. Tapos parang yung music lang can touch this. Tapos puro mga sticky lang. Puro sticky, no-scopes, mga ganun. Parang ang saya manood talaga ng mga highlights ng competitive first-person shooter. Yes, alam ko nung bata ako may napapanood sa G4 TV. Quake? Yung Quake? Yung Quake, man. Capture the flag. Capture the flag. Capture the flag, pare. Meron pa doon yung imbang jump na kailangan mo makuha yung super armor. Tapos hindi nila makuha parati. Ano yan pag na-complete mo yun, diretso ka lang sa base mo eh. So talagang winning jump talaga Sobrang siya. winning jump. Yun yung first ko yata to esports. Yes. Yun yung first esports experience ng most of us. I think so. Ano yun? Sa Now Network or something? Yeah. Kasi in the middle of the night, kung kailan lamog ka na. Matutulog ka na pero parang, okay to kaso ang init na ng TV eh. Pero malupit yun eh. Tsaka meron pa siyang isa parang obstacle course eh, di ba? Nalalaroin ng isang gamer or something. Parang mod map siya. Tapos parang puro mga rocket jumps. Tapos, alam ko to. Yeah. Wild. Pero naglaro ba kayo ng Quake? Pero hindi to that level. No? Hindi to that level. Wala ka rin kalaro. May mga mods na kasi si Homer Simpson yung kalaban mo. Meron dati superb. Di ba pag Dragon Ball mod ng Quake? Diba? Pag nakamatay ka. Di ba? Sobrang Ahas nun. grabe. Tas sobrang imba na ng mga may kaibigan ako nun. Puta, nag-download siya ng karakter Super Saiyan 5 Goku eh. Hindi nga nag-i-exist sa lore yan eh. Sobrang lakas. Nakakainis. May time sa isang computer shop, nakita ko na parang halos lahat ng computer yun yung nilalaro. Ano yun? Bound for something? Parati ko nakikita yung thing na may malaking disc sa kamay nila. Structure disc.
Ang ganda nun. Dragon Ball Budokai. Anyone? Budokai? Narinig ba sa Budokai? Naglaro ako ng Budokai. Budokai Tenkaichi. Ginalaro namin ng kaibigan ko dati paulit-ulit. Tapos spam niya lang yung grab ni Cell na tumataas yung buhay. Yes, naiinis ako. Kasi ang labo. Tinatalo ako ng Cell 2. Yung imperfect Cell. Tapos tinatalo niya yung Gogeta ko. So parang... Na mas malakas in lore form. Ay, parang ang labo. Paano nangyari yun, di ba? Ay, Red, ano yung Dragon Ball na 3v3 sa PS1? Nalimutan ko, pero maangas yun. Hindi ko siya naintindihan. Pero pag naintindihan mo na siya, it plays like Dragon Ball na anime. Huh? Kasi parang... I-tag system ba yan? Mukha siyang malaking arena, malaking place, tapos parang up, pipindutin mo, towards the fighter, tapos down, away. So, pwede kang lumayo talaga ng malayo. Kasi malayong-malayo, tapos pwede ka mag-charge, tapos pwede ka sumugod ulit. May button for key blasts and everything. Mga ganun. Yung Dragon Ball GT. Grabe no, genre ang Dragon Ball. No? Oo. Lalo na yung mga fighting games niya. Kasi lahat, ang daming, sobrang daming Dragon Ball. Parang ano yung bagong Dragon Ball? Fighter Z. Meron pang ngayon Sparkling Zero. Yun, Sparkling Zero. Di ba siya? Parang soft drink Oo nga eh. Yun nga, siya, para siyang... Tenkaichi. Parang Tenkaichi. Pero kami bumili kami Fighter Z, tapos naglaro lang kami for a hot minute eh. Yun lang ang pinakaunang game na lagyan ko ng Steam review. Fighter Z. Nakita ko yung Steam review mo eh, galit ka eh. Sobrang hype ako sa Fighter Z. Pinili ko siya at launch, tapos hindi maayos yung game. Sira lang siya. For some reason. So nainis ako as a person na talagang inabangan ko siya for a long time. So I had to make a scathing review on Steam. Nakalagay doon na parang hindi tapos yung game. Hindi tapos yung game, nawawala yung save mo. Nawawala yung save ko eh. Nakakainis eh. Tinitignan ko na lang kung mixed yung reviews, hindi ko na binibili eh. Wow. Pag mix yung reviews? Ba't ka naglalaro ng ano yun? Bravely Default, pare. Gago! Bravely Default. Very good yung reviews. Motherfucking triangle strategy. Mga ganun. But so wala kang adult Meron. life-changing game. Ito na. Persona na ba tayo? Let's go. Patapos na yung episode eh. Sige. Persona, pare. Which Persona we're talking about, pare? Para sa akin, yung pinaka-tumatak sa akin, 4 talaga. 4 din talaga sa akin, dude. Kahit yung binabaril nila yung sarili nila para Hindi, 3 yun. Yeah. That's my favorite. Yun yung favorite ni Roy. Favorite ni Roy. Si Roy, actually Sobrang sa edgy Discord, ng bida na talagang tutwirl pa niya yung baril niya. Bakit niya barilin? yung favorite ko din yung kay Yukari. Kasi hindi siya sure eh. Hindi siya sure. Parang shit, masakit ba to? Tapos based sa personalities nila yung pagbabaril nila eh. Yung protagonist confident, si Yukari unsure. Si Junpei medyo clumsy yung pagkahugot niya ng ganda. I've been waiting for this. Si Akihiko, wala lang eh. Bakit niya gusto yung 4 over everything? Let's go. Yung 4 kasi para sa akin, yun yung most easily digestible. Scooby-Doo lang siya if you think. Scooby-Doo siya. Yung si Joker? Hindi, 5 yun. Medyo high stakes din ang 5 kasi kalaban mo Japanese government. Oo. Ito, kalaban mo lang. Kalaban mo isang pulis. Kalaban mo isang serial killer. Yung Persona 4, yes. para siyang whodunit. Yes. Scooby-Doo rin. Scooby-Doo siya. Mystery. Mystery solving. Ang Persona 3, kalaban mo si God. Okay. Amazing. Tapos kakalabanin mo siya para hindi matuloy yung end of the world. Samantala sa 4... Parang lahat ng Final Fantasy game. Except 9. Tapos sa 4, kailangan mo hanapin yung serial killer. Tapos yun na yun. Okay. Tapos sa 5, kailangan mo kalabanan yung magiging presidente ng Japan. Metal Gear lang eh. Pero kailangan mo, matatalo mo siya kasi pupunta ka sa loob ng mind niya. Sa kanyang palace. Yung mind palace niya para sirain yung confidence. Basically, lahat ng laban nangyayari in cognition. Yes. Parang lang, X-Men Apocalypse lang na nilabanan ni Professor X si Apocalypse sa mind battle lang sila. Mind battle sila. Yes. So parang nakikita natin sa screen na maangas yung laban pero siguro nakikita ni na Phoenix na gumagano. Yun talaga yung post yung dalawa. Like, basa yung kilikili Or nila. parating nangyayari doon is nakaupo lang si Professor X tapos nag-twitch yung ulo niya. Tapos mamaya may nagdudugo ng ilong. Professor, no! Professor, what is happening? Wake up. Let us in. Yung yung Persona kasi, hindi lang yung gameplay yung maganda eh. Yes.
parang ang isa pang hook niya, You tell him. music, pare. Okay. Oh my God. Which Music. one? Which one we're talking about, pare? Pare, lahat ng songs ng I gave up. I hope up. Battle Team, I pare. gave up my coincidence, man. You will be me. Okay, dude. yun yung Battle Team ng 4. Tapos, yung 3, maganda rin yung Yun music. ba yung mga wild yung menus 5. niya? Oh, dude! Kung ginaya ng Clair Obscur. Sa bago, ginaya ng Clair Obscur. Ginaya ng Clair Sabi namin naman ng game mga creator yun. French na yan. Hindi, Putsan. putang merde. Merde. Yung, like yun, visual. Tapos lahat sila may sariling color motif per game. Oh my God, yes. So parang lahat namang shades of blue makikita mo. Alam ko, Sa Persona it's 3. very creatively sound, yung Persona. And ako, willing akong laruin naman talaga siya. Ang naging problema lang talaga sa akin. Problema sa to Persona, ng problema ni Ryan din. Okay. problema to ng marami. That's what makes it. Okay. Pinax out nila yung mga taong ayaw gumawa ng fake relationships with fictional people. Hindi ko naman kasalanan, Red, na ayaw mo makipagkaibigan sa mga kaibigan ko. Kasi ako parang, ano mo yun, RPG in order ko. Bakit dating sim to, pare? Red, may Hindi siya aso sa dating Persona sim. 3, Red. May Pwede mo aso. jowain. Red. Let me explain to you the confidants, Red. The Confidants, aka the social link. The social links. So each confidant is based sa tarot cards, pare. Tarot cards? Sa tarot cards. So pare, Death. Chariot, pare. Sa Persona 5. Hulaan mo kung sino si Death sa Persona 5. Sino? Joker. Hindi. Nicholas Joker lang kilala ko. Si Tsaka Tape. si Morgana. Si Tate Takemi, pare. Doktor siya, Doktor pare. siya. Meaning, pare, may pinatay kasi siyang pasyente. Lahat ng cards, pare, may kinalaman sa stories nila, pare. Amazing. Oh my fucking Pero God. yung purpose din ng social links na yun is magkakaroon ka ng mga bonuses na magagamit mo sa battle. Which nakakainis, lalo. Kasi ibig sabihin, kailangan mo siyang gawin. Kaya ba tapusin yung laro? By the way, ang sobrang gandang game, Marvel Midnight Suns, totally my jam, turn-based Mas nauna, games, mas nauna. Marvel. Tama, nauna naman. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko naman, yung Persona dyan. hindi ko naman sinabing. Tinan mo itong si Red. Gusto niya, ayaw niyang manood ng movie kasama si Yukari. Pero okay lang mag-hangout sila ni Ghost Rider. Hindi nga, kaya nga tinis ko maglalap kayo ni Ghost Rider. Kahit ako maglaro na siniskip ko lang lahat, di ba? Tapos nakakainis kasi Ghost kailangan. Rider, Yukari. Oh. Kung yung Marvel Midnight Suns could have been a perfect game, kung tinanggal nila yung relationship parts. Then, May isang, pinapanood kita isang beses, Red, tapos sinabi mo, medyo masaya to, Hindi ko sinabi yun, I was high, sir. I was drunk. Yung sinasabi mo na parang gusto manood ni Ghost Rider ng pelikula. Sige nga, Ang weird pagbigyan na natin. let's watch a movie together. Tapos parang nag-uusap lang sila about their lives. I will say doon sa yung sa mga parts na yung nakikipag-date ka, you see the characters grow eh. You see them develop bonds. Kasi you're that of the number zero, pare. Nothing yet full of infinite possibilities. Nothing but full of internet. Welcome to the Velvet Room. Kahit si Roy, pare. Si Roy na una maglaro ulit ng Persona eh. Tapos pinapanood namin siya. Yes. Tapos biglang parang sa'yo nito ah. Tapos nasira yung computer niya. So hindi niya tinuloy. Nasira yung computer. Tapos akala ko, bago yung 5. Yung pala 2016 game. 2016 siya lumabas. 2016. God, Sa grabe. PS3 10 siya years lumabas. 10 years na kayong ginagatasan ng Persona. Yung top 2 games na ginatasan ever, Skyrim tsaka Persona 5. Yeah. GTA. Hindi. GTA 5. Hindi siya kasing gatas ng Hindi, GTA 5, tatlong generation. tatlong generation pero ilang versions of the game. Dalawa lang, di ba? Yung Legacy tapos yung ngayon. Persona 5, ang dami yung games na lumabas. Persona R, Persona Dancing All Night, Persona Tactics, Persona Strikers. Q2. Persona Strikers. Persona Strikers na sobrang na-enjoy ko rin. Kasi siya Dynasty Warriors version siya ng Persona. Meron siyang Persona na parang turn-based tactics type. Tactica. Persona Tactica. Na munti ko nang laruin. Tapos meron din Persona 5 na bago, na mobile. Na parang Persona 5X. Parang ganun yung Ang mga din, not to go back sa 4. Kasi fina-face mo yung flaws mo sa 4. So may part doon na si naging somber. Naging somber. Ito si Chie. Let's say, spoiler alert. EA? Chie pa. Chie Satonaka, pare. Gilaya ni Zild yung fit niya, dude. Gilaya. Chie lang to eh. Chie lang to eh. So basically, best friend niya si Yuki, meaning Snow. So, Mas magaling ako nag-explain ng StarCraft. Ito, hindi kayo nagsimula-simula eh. hindi, best friend sila. Hindi, kasi lahat ng story ng Persona, Self-contained self-contained din siya. Okay. So ito, best friend niya si Yuki. So, si Chie, biglang lumabas ang shadow niya. Tapos sinasabi niya,
kaya ka lang mabait kay Yuki kasi para maging codependent siya sa'yo. Si Yukiko. Oh, walang kwenta si Yukiko kung wala ako. Ako yung nagpapabuhay kay Yukiko. Tapos sinasabi ni Chie, hindi naman ako yan eh. Tapos kakalabanin mo yung shadow niya. Which is a dominatrix, meaning may kinalaman rin sa pagiging codependent niya with Yuki. Parang Yeah. yung Yukiko. shadow self mo, yun yung insecurities mo na kailangan mo harapin. Yes. Kunyari, Red, yung shadow mo na nakikita mo, ano yung main Yes. insecurity mo sa buhay? Oo. Yung bobo ka? Oo. So isipin mo, May dunce cap ka, tapos kumakain ka malaking ham. Yan yung shadow mo. Oo. tapos Mabalik kailangan mo dito. i-face, tapos kailangan mo siya tanggapin Red, Yes. na parte siya ng sarili mo. Ginawa na ng Kingdom. Tapos, makukuha mo yung wrench kasi yun yung weapon mo. Oo. Wrench. Ikaw si, Wrenchman. ano pa? Si Yosuke. Yosuke. So basically, ang ganda ng parts. Ako si Kanji. So, anong pinanggap yung Persona 4? 4. Persona 4 Royal. Hindi. Golden yung... Golden. Golden yung... pala. Which is the more fun version of Persona 4. Bakit? Kasi may extra content. Yeah, may quality of life improvements. QOL like. Kasi dati QOL improvements. dati sa 4 random Dati sa 4, para makatakbo ka, kailangan mong circle yung analog sticks yung mo. analog Ganun na ba? left sabay. click Parang lang. katamari damasi, Oo. pare. Tapos, tayo nakatamari sa pa yun. Pero, Pero rin yung every dungeon based sa personality ng party member mo. Okay. masaya siya, Red. I think you should give it. So Kanji, there's... Yun talaga, yung relationship part talaga yung nag-stop. Tinry ko naman yung Persona 3 eh. Hindi, yung problema mo doon is masyado siyang edgy para. Oh, Yung edginess, actually, I mean, video games, marami namang edgy na games. Kingdom Pero Hearts. yun talaga, Cyber Akuma. yung time talaga na kailangan mong, bigla na lang kailangan mo kausapin lahat ng tao sa school. it's what breaks the Over pace. and over again. Ang masaklap dyan, dahil nga yung Clear Obscure na na-enjoy ko, sobrang ganda, meron siyang part na ganun. Pero hindi siya ganun ka-extensive. Kailangan mo lang kausapin lahat ng tao sa camp. So, to the point na, Kakausapin mo lang. dahil nga siniskip ko na lahat, hindi ko alam, nagsisex na pala yung dalawa doon. Hindi ko alam na nangyayari. So, parang, what the fuck? May part doon. Are they fucking? May tension eh. May Anong part doon. persona yung masasuggest yung unang persona? If Four one talaga. wants to try. Ngayon na. Ngayon. Ay, kung ngayon. Yung Direct 3 ako na sa reload. five. 3 reload. Reload. Hindi, kasi yun yung... Mahaba rin yung game, by the way. mahaba siyang Dude, game talaga. Hindi ko 80 pa tapos hours yung siya. reload, Pag mini-inline mo lang siya, 40. like what, 60 hours? 40? 40. Takinang tagal, grabe. Pero Kasi you're- worth it yung feeling ko. Pag may invest ka naman sa story. Oo. Pero yun yung kaya mo siya matatapos. Pero feeling ko naman, kung hindi mo talaga trip yung persona, hindi ka naman naabot ng 2 oras. Oo. Bagay, totoo naman. Red, may kalaban doon sa 4. Parang si Kanji. So confused siya sa sexuality niya. Alam mo yung shadow niya. Ano? So basically, malaking macho lang. Tapos yung mga espada niya yung symbol ng girl tas boy. So, bakas lang doon. Sobrang Hindi on mo the alam- nose naman yung Who Hindi mo alam cares? yung kwento ng persona, tapos nakita mo yun, tayo na, gets ko na agad eh. Metaphor ka pa, putang Meron isang girl doon. Naman ko on the nose. Meron isang girl doon si Yukiko. So trapped siya sa town kasi gusto niya lumayas. Kuraan mo kung ano yung shadow niya. Ano, shackles pa? Hindi, dude. Ano? Bird siya. Nasa Bird. Bird siya na nasa cage. Sobrang ganda. Sobrang This ganda. game rules. Ikaw, pare, Oh. yung main character. Oh, Si Joer. Si Yuna Rokami, pare. oh. Okay. You know her copy. Oh. Alam mo ano shadow niya? Di ko alam kung ano. Walang shadow siya, Wala pare. siyang insecurity. Wala siyang security. Ikaw yun, kasi ikaw yun. Kasi ako yun. Ikaw yun kay Ako, Bida. may insecurity ba? Wala! Wala. Zero. Hindi. Kasi you're the number 0. Okay. Infinite. Full of possibilities. Izanagi! Yes. Diba? Line ba yun sa game? Yes. Yes. So parang... Welcome to the Velvet room. Your number is that of 0. Infinite and full of possibilities. Ano yung... Bakit iba yung boses niya sa vibe? Ano yung what is humanity? Ano yun? Yung sobrang Castlevania like. Sabihin niya, Ano yun? what is a man? What is a It's man? miserable pile of secrets. Hindi mo alam kung bakit iba yung voice. Like, Hindi, ginawa alam ko. Okay. Alam niya. Kaya na nandun siya nung ginagawa ko yung whole thing na yun. Yung whole charade na yun. Okay. Ganda na Isa person. pang game na maganda, Okay. na hindi pa natin napag-usapan, na alam ko magagalit. Command and Conquer. And then, Kung ano ko Red Alert 2. Yakuza fan. Oh, I love Yakuza. I love Yakuza. Yakuza. Lahat ng mga gusto natin, natin pwede mag-download. I think sobrang for you. Literally, binayaran ako para maglaro ng Yakuza. Hindi ko siya nagustuhan. May hindi nyo alam, at some point in time ng pre-pandemic, mayroon akong video game playing interview show sa Digital 5, pare. Meron? Oo, meron. Na ang mga guest ko ay sila Aaron Ataide. Tsaka, basta Meron ka talagang ganun? Meron ako dati na every Wednesday at some point, nalimutan ko, Digital 5? nalimutan ko anong title eh. Pero meron akong game na gano'n na nag-interview ko habang naglalaro kami ng games.
Yun ang unang trabaho ko sa TV5. Anong nilaro niyo? Gamers Lounge yata pangalan nun, nalimutan ko. Tapos, binayaran ako ang something per episode. Okay. Tapos naalala ko, yung Yakuza episode, nilaro ko with Air na tayo di ata. Anong Yakuza? Yakuza to. Hindi ko matandaan, bro. Malamang Zero siguro to. Kailan film to? Pre-pandemic. Zero malamang. Pero isipin, parang tayo na Zero nga. Solid nga Zero. Sobrang solid ng Zero. Si Mr. Libido, pare. Hindi siya nagsimula na maayos, hindi siya maganda, alam mo yun. Like, Gago, hindi ba enough sa'yo yung setting ng Japanese bubble? Oo. The Japanese bubble, 70s pare. Japan, pare. may nagsabi sa akin na, di ba mahilig ka Sleeping Dogs? Maganda yung Yakuza. Tapos sobrang layo niya, pare. Malayo siya sa Sleeping Dog. Oo, Ito iba ang combat naman. system ng Sleeping Dogs. Maganda rin combat system. Oo, mas madali. Pwede mong i-influence yung taxation ng Japan. Oo, maganda yan. Maraming side quest na parang... Dude, pwede ka tumakbo ng sarili mong cabaret club. Red, pwede ka magtamiya. Yun din yung nakita ko. Pwede ka Habang nag-Discord kayo, nakita ko dala kayo, nagpipili kayo ng mga sinusuot na mga hostess. Para ma-maximize yung charm nila, Red. Businessman ka rin. Paano mo ma-maximize yung... Hindi mo dinamitan na maayos yung mga hostess mo. Oo. Paano ka magkakaroon ng customer? It's up to you, pal. Milyonaryo ka, meron kang hostess club, tapos di ka makapag-afford na stylist talaga. Dude, meron nga doon, putang ina, ikaw na may-ari ng isang island. Tapos, sobrang dami mo ng pera. Oh, sa Dondo ko. Oh, puta. May point din na parang pwede kang makipag-adult video chat with actual Anong mali doon? J-idols, di ba? Anong mali doon? I'm just actual porn looking stars. for some companionship. Pero tama, di ba? Si Mr. Libido, nalala yun. Mr. Libido. So, ako sa Zero na kolekta ka pa ng mga photocard Oo, na. ng mga softcore porn stars. Tapos every game is the same game. Iba game. Hindi. It's not the It's totally not. You're lying. Fun fact, sa I am not... Sa I am not... sige, Red's fun fact. Okay. Sa movie namin na I Am Not Big Bird, directed by Victor Villanueva. Yes. He's a Yakuza fan. Oh, nakita ko siya sa... Si SGS, nakapila sa Sega booth. Sobrang random lang eh. Anyways, yung costume nung isang kontrabida, binase niya kay sino yung Si naka-iPad? Majima. Si Majima. Oo nga, no? Oo. Tapos naalala ko na nagkita tayo sa sa... Yes. Yung isang show... Baka. Yung Cool Pals music, nandun si, diba? Siya, Tapos napanood na natin yung movie. Ah. Tapos sabi ko, parang, uy, Yakuza reference ba yung nagka-iPad siya? Tapos parang, Natuwa lang siya eh. ESGS, ano yun? Kung sinabi, rich yan! Nakita ko siya, naglalaro siya ng Infinite Wealth eh. Ang ganda ng Infinite Wealth. Tsaka Doon nalaro mo yung The Man Infinite Who Wealth. Erased His Wala Name. akong nilaro Yakuza bukod dun sa Yakuza na I think pinayaran mag-uusahan mo yung Infinite Wealth kasi parang lang siyang Dragon Quest. Oh, JRPG siya. JRPG lang siya. Ba't di na lang ako maglaro ng JRPG talaga? JRPG yan! Ba't di na lang ako maglaro ng Dragon Quest? Kasi hindi siya Yakuza eh. Kasi hindi siya Yakuza eh. Gusto mo ng may realism pero at the same time wala. Hindi, nagigets ko yung silliness of it all. And actually, ang dami rin sa mga wrestlers na naglalaro ng Yakuza. It's a fun game. Hindi ko rin siya magets talaga masyado. Dude, si Carlo, grabe. Sobrang, ano yun? Oo nga, nakakausap ko nga siya minsan tungkol sa Yakuza Si eh. Yakuza lalabo. Boss battle doon, kakalabanan mo isang Roomba na malaki. Oo, pare. Yung bago di ba may Samoa Joe? Yes. Oo, Ano nilalaro ko yun. Oh, yung Pirates. Yung Parang Yakuza yung Pirate Pirates. King, di ba? Parang, Tayo na, tapusin ko na kaya. Si Okada nga nasa 6 eh. Oo, si Okada. Rainmaker. Si Kenny Omega nandun sa sa Ishin, which is yung Yakuza siya pero set siya in feudal Japan. Tama-tama na si Kenny Omega yung pinili nila. Nandun lang siya eh, hindi ko alam For some reason. Yung pinaka-modern looking wrestler. Hindi, pero sa mga tao dyan nonod ng bago matulog, sa isip nyo, si Red feeling ko fan ng Yakuza. Oh. Hindi. Sobrang hindi. Sobrang ayaw niya pag pinag-uusapan namin. Nainis ako. Sobrang nalileft out ako. Pag nagre-rave kami ni Andren tungkol sa Yakuza, parang sobrang solid na. Hindi, masyadong exaggerated yung raving, I think. For something na feeling ko na game na pangsulit lang ng bayad. Parang ganun yung... Nagre-react si Roy. It's a padded content game siya. Dude, sobrang hindi yung Zero, yung nag-intertwine, nag-interlock yung storylines nila. To the point na si yung slow and dark transformation from Majima to the Mad Dog, pare. Oh, from the host of the evening Sorry, to the Mad Dog of Shimano. Okay. Iyak ko sa Zero kasi yun yung prequel ng... Yes. Mukha naman, nagets ka naman na Zero siya. Zero siya eh. Yeah. Tapos 1. Yung pagiging the Dragon of Dojima, pare. Hindi Dojima, pare.
Oh, the Dragon of Dalawa ba yung Tsushima. bida? Si Yakuza Zero. May intertwining stories. Si Kiryu yan. tsaka May si isang Majima. Osaka, may isang Oh, Tokyo. may isang Ang isa. kay Roy seeking refuge from this Hindi. stupidity tapos Si Roy. tinagdagan niya lang eh. Idol din yun, man. Idol. Nung pumunta ako ng Tokyo pati ng Osaka, yun yung una kong inanap. Oh. Yung arch ng Kabukicho. Ito yun eh. Nasa Kamurocho, nasa Millennium Tower tayo. Oh. Tapos yung bridge sa, yung bridge sa... Parating doon yung bakbakan no sa Millennium Tower no sa dulo. I'm glad. It all comes back to this. I'm glad na umabot tayo sa 1 hour 34 mark nito. Tapos dito pa lang tayo nag-Yakuza. Ito pala tayo nagyaya ako sa. At sinasabihan ako na may 10-minute battery na lang yung Tasty. phone ko, yung camera natin. So, Hindi tayo na-derail as much. yeah, Actually, I think I'm maganda. Yeah. I'm so proud. Hindi, Great, rin great. kasi parang sobrang And I think this deserves another episode maybe somewhere down the line. Somewhere down. Kasi ang dami parang hindi na-touch. Like, ako, ang dami influencer games sa akin. Like, Ako din. i-rundown lang natin siguro may other games na talagang di natin na-mention na I think very influential sa buhay ko. Mega Man X. Oo nga pala. Malaking bagay. Mega Man, Ako naman Mega- Burnout. Burnout. Talaga? Paradise City. Oh, pare. If you take risks, you get rewards. Ano ba? Ako, Counter-Strike ba? Counter-Strike. Godfather for the PS2. Godfather for the PS. Sopranos for the PS2. Maganda ba yung game na yun? Hindi, diba? Yung Mafia. Maganda yung Mafia. Mafia, Yung buong unang, series. yung unang mission mo sa Mafia is kukuha ka ng mga baseball bat na sisirain mo lang yung mga kotse. Oh, yung mga kotse sa simula. Ano pa ba? Fucking Spyro. Hindi ko pa Spyro the Dragon. Yeah. Ang Pati yung dami. maraming mga actually mga indie games sa Steam. Battlefield. Sobrang sa Battlefield. Harvest. Nung pag game namin ni Alex, nag-download kami ng Battlefield 1 tapos nag-roleplay. Oh, as mga sundalo. Tell my mama did good. Kasi alam ko nandun sa isang Call of Duty, kung namatay ka, may brutal quote ng war. War is fucked up. Ano yan? Battlefield yun. War is Battlefield fucked 1. up. Ralph Waldo Emerson. Mga ganun. Mga ganun. Shit! Sa Call of Duty, pag namatay ka, nakalagay lang, switching to your pistol is faster than reload. Sobrang hindi lang na kayo na-immerse eh. Your sidearm is indeed faster. Far Cry 3, hindi ko napag-usapan. Actually, Far Cry 5, pare. Ako Ako. na Far Cry 5, natakot ako doon sa isang babae. Ay, yung nagiging bear. Solid din. Di man lang, tsaka parang ang weird na parang bigla na lang siya nandun. So parang, whoa, what the fuck? I didn't sign up for this shit. Tony Hawk. Yun. Tony Oo nga pala. Hawk. That got me into skateboarding, pare. Gago. Yung whole genre of that. Pati yung Sean Palmer's extreme snowboarding. Tawa din ako nun. SSX. SSX Tricky. Doon ang dami. Guitar Hero. Pare. Guitar Hero. Next, I think marami pa ng Meron akong complete rock band. Smackdown 2. Oh my God, ang Wrestling dami. game, Smackdown. Smackdown versus Raw. Smackdown versus Raw. Here Comes the Pain. Yung solid. Firefly! Would you shine your light? Hindi nag-nerd out sila sa Third Strike. You take a... Shit, sorry. Wala eh. Pag nag-third strike ako, malulost lang kayo. Tapos gusto nyo lang pag-usapan yung yaw. Gusto ko marinig lahat ng isms, pare. Hindi, alpha yun. Alpha pala yun. Alpha 3. Kasi nag-Alpha 3 ako eh. So, alam ko yung isms eh. Diba? Third strike, doon ang, a lot of us. Si Hugo. Evo Moment 34 was, I think, our first introduction to fighting game community. Let's go, Justin. So, yan talaga. I think it's very important in my life. Third strike, Marvel 3 na esports. Marvel 3 na esports, pare. Command and Conquer in... Combo Fiend fan over here, the Uncrowned King, I feel like. Tekken 7. Tekken 7. Red. 7. Klonoa. Hell yeah, brother! Command and Conquer Red Alert competitive. Pare. Gago, nanonood tayo na, no? Weird nun eh, no? Oo, Tapos isang tao lang yung streamer, siya rin yung Doon si Ric commentator. Flair, di ba? Sa Command and Conquer. Ano ba? Nandun siya. Talaga? Isa siya sa Commanders. Hindi nga. Oh, dude, hindi ako Woo! Gumagano siya. Ito nga si Kane eh. Kailangan natin talunin yung Russians. Woo! Saan to? Anong Command and Conquer Kahit to? go mapapaya na naman kayo. Nandun sila sa Command. Mapaya na naman to. Actually ako, honestly, Uncharted. Uncharted, yes. Yes. Yun ang talagang parang I think A thief's end. set the bar for AAA game. Yung 4, nung Hindi, nilaro ko Last for of the Us ako. first time. Hindi. Pero bago nagka Last of Us, may Uncharted na eh. Bagay. Yung
Uncharted 2, After ko pare. laruin yung 4 for the first time, parang putain na pwede pala ganito yung Parang pwede... napaka-seamless niya eh. Maglalaro pa ba ako ng ibang laro? Yung hand-to-hand fighting nila, na sobrang ganda. Yung Uncharted, I think, umabot sa point na talagang, ito ang games na may budget. Parang ganun. Tapos parang lahat ng tao, kailangan pantayan yung Uncharted. Yes. Parang ganun na yun. Yung ginawa nila from Max Payne 2 to Max Payne 3, ang layo. Kasi gusto Ginawa nila ng mas malaki Uncharted. di ba? Yun din yung problema niya eh. Tapos step up din ng GTA, diba? Yung pag-open Max world. Payne talaga. Rest in peace. Nico Bellic, cousin, you must pick up this Tara, guy pare. from... Grabe yung kailangan Let's mo, go bowling. kailangan mo mamili kung gusto mo siya yung mamatay o yung wife mo by the end. Walang nagbanggit ng Elden Ring. It's new eh. Sobrang... It's pretty new eh. Na-addict tayo pareho dun. Addict tayo. I think Pero it's recent I lang wouldn't kasi. say na parang Lalaro it niyo ba changed yung... my life. Hindi naman siya life-changing for me. Oo, Counter-Strike talaga. Nakita mo rank ko ba? It came 13,000 timely lang pare. for a game to geek out on noong time na lahat ng tao naglalaro ng games. Yun yung ang daming games na nag-benefit sa pandemic. Valorant, Balatro. Hindi, joke lang. Balatro, sobrang solid. Hades, diba? Hades. Ay, Hades dito. 1, Hades 1. This one. Ano yung fucking parang Risk of Rain 2. Among Ikaw, Us? Left 4 Dead. Left Ako, 4 Dead, pa. medyo life-changing experience ang Left 4 Dead. Talaga? Una mo nakita yung Witch? Oo. Tangina. Yung, kasi competitive, Tas wala- objective-based, So walang hindi Ay, makapigil na cooperative i-shotgun yung Witch tapos tatakbo lang sila. At saka nakakatakot talaga eh. Kasi if full mount ka niya, upaan ka lang. Phasmophobia. So, Yeah, mga Among Us, di ba? Among Us. Ang Jackbox. Mega Man X4, mga kaibigan, first time na pwede mong laruin si Zero. Rigid! Sorry. Mega Man! Nag-debate kami ni Red eh. Mas madali talagang gamitin si Mega Man eh. Hindi, mas madali gamitin si Zero. Ano ka ba? Si Zero, Mas madali si Zero. Mas out of danger kapag... Mas mobile siya and everything. Yeah, pero Another- ang daming classics na hindi natin na isa rin sa mga influential I think nag-change my life. Hindi naman change my life pero parang isa sa mga talagang kinikrave ko pa rin Rival hanggang ngayon. schools, pare. Actually, Team Buddies. Kisinyaw na! Di ba si Shoma yun eh? Si Shoma. Ako, Worms, pare. Worms Armageddon. Gunbound. Gunbound lang siya eh. Breath of Fire 3, Ikra-I. Ikray. Ang Pilfer. Yun yung stealing. yung Breath of Fire 3 ba yung may scholar doon na naka-monocle na naka-cannon? Si Momo. Yeah, si Momo yung favorite. Si Dancing Machine Momo? Oh, si Dancing Machine Momo, pare. Siguro isa sa mga Dancing Machine huli kong hindi mention na I feel like hindi natin na-mention, NBA 2K, pare. I think very... Nakwento ko ba sa'yo dati na pinipre-order ko siya every time. Ako, pumipila ako sa Data Blitz. Naalala ko yun eh. Kwento ko lang real quick. Nag-pre-order ako tapos oras na pick upin. Tapos umalis akong school. Tapos iniwan ko yung ex ko doon. Sabi ko, uy, sunod ka lang mamaya. Ginawa ko yun. Dude, not gonna lie. Para makaiwas sa linya, nag-lunch break ako sa office. Pumunta akong Data Blitz. Para pick upin. Para pick upin yung 2K tapos bumalik ako. Grabe. Ako diretso uwi ako eh. Sobrang gago. Oo, naglaro ako eh. Parang, pero 2K13 yun, yung executive produced by Jay-Z. Yung games na yun, yung talagang you sit down, magkakasama yung mga kaibigan, challenge the winner lang kayo. Sobrang saya niya. Favorite Everybody part ko nagkakapikunan eh. Nagkakapikunan. Mag-spurs ka ulit? Okay. Tangina, daya naman yun. Puro marunong di naman ganyan kagalingin sa tombuhay eh. Yun yung mga linya ng mga nanatalo eh. O ba't nag-tres yan? Di mo nag-tres yun eh. Ang feeling na, okay ka lang bro, ha? Okay lang. Maganda bad trip. Maganda yung my career. Hindi ka na nagsasalita. Tapos sobrang intense. Ba't di ka na nagsasalita? Pag nag-layup ako nun, tapos may sumasabay sa akin, sumisigaw ako. Gumagano ako. Foul ka. Teka, may 2% na lang yung camera battery natin. Meron ba kayong po-promote or anything? Ay, may show kami ni June 28. June 28, double book. Bakit double book? Kasi na-book kami pareho. So kasama namin doon si Dex Conche, si Ray Mamuad, tsaka si Rondo Latre. That's gonna be on June 28. Yes. Sa Brick Wall, BGC. Yes. Tickets at comedymanil.ph. And before that, may showcase show kami sa Green Hills sa Anong araw? June 24. Uy. Ang pangalan Bilisan mo kaya mag-promote. Bakit ako magpo-promote din ako. Bakit nakalabas ang Junjun mo? Okay. Okay na? Yes. Absolute Mega Best of Comedy Manila. Ako, GB, James, Victor. Tickets on sale, comedymanila.ph.
please, manood na kayo. Get your tickets now para hindi na kayo ma-stress kung mauubo siya. Tickets are selling fast, but not fast enough. So please buy and give us money. Money. Ayun. Thank you so much. Ang ganda ng episode na yan. I enjoyed it, except the Yakuza and the Persona parts, which was 40 minutes. Atlus at Sega, pare. Puro ganun. Puro ba ganun? Puro ay ganun. Puro kami ganun. Eh. Andren. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.